makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong, maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi, Banateros Worldwide. At magandang gabi, mga tagapanood sa Vox Populi, mga kapatid natin sa Banateros. Ano yung sinasabi mo? Ano yung problema mo? Hindi ko nabasa, meron ako palang mabasahin. Ang galing. Sorry ang galing. Anyway, meron naman ako sa pila. Meron sabi ko naman, so what? Coconut? Pagkain ba yan? Pagkain ba yan? Ano ba yung sa pina? Diba? Pero hindi ako naniniwala nun. Kasi hindi naman bobo yung mga naka-imply para magkaroon ako sa pila. Diba? Ang gagaw. Pero mamaya, pwede nating ikonsulta yan. Magaling ka, Sino sikat yan? ka, matalino ka, pero yung kasama natin ngayon, mas matalino, Oh, yeah, mas to. sikat, at Sino yan? mas gwapo sa'yo ng malayo. Ayun naman. Ay, si ano? Oo, kasama po natin ngayon via Zoom ang mainit na mainit, trending na trending at idol ng Banateros, Oo si naman. former lawmaker Mike Defensor. Magandang gabi po sa Yun. inyo. Yun. Kong Mike, Sec Mike, ano bang gusto nyong itawag namin sa'yo? Senator Mike. Senator Mike. Senator Mike na yan. Wala lang iba. Ipinrock Yun na naman yun. ha? Pinoproklama ko na Senator Mike Defensor para sa 2028. Wala lang usap-usap. Vote na nila. Yun. Hindi kaya vice na, vice? Awa ko naman. Malak ka yan eh. Ha? Vice ganda. Sir Mike, ilan tawag ay mas ganda? Huwag na. Huwag pag-usapan yun. Sir Mike, ilan tawag ka na? Ilan tawag ka na nga ngayon, Sir Mike? Congressman Mike, ilan tawag ka na? Una muna, Sir Jack, babati muna ako sa Mamaya Banateros. ko na bumali. Ilan tawag ka na? Sorry. Ilan taon na ako? 56. Nambubuli. Gok lang, Sir Mike. Go. Boss Dada, sa Banateros, magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat na nanonood. And of course, Boss Dada, belated happy birthday sa'yo. Yun. Mabuhay ang Banateros. Yun. Oy, maraming salamat, Kong Mike. 30 ka na. Oo na. Wala na ako sa kalendaryo, 30 na eh. Ano ako? Parang hindi ka naniniwala. Ha? Ano ko pala? 25. 25. Nung nakara, nung 4 years ago. Oo. Pero supposedly nandito si dating Congressman Mike Defensor. Kaya lang nasa Cebu siya ngayon eh. Oo, dahil naglunsad nung nakaraan lang Kong Mike ng rally diyan ano at medyo hindi yata naging maganda yung inyong experience. Kwento naman sa amin kung ano yung nangyari diyan. Yes, Boss Dada, actually, nandito na ako sa Maynila. Nagkaroon sa ng Maynila na. motorcade caravan. Ngayong araw. Okay. Kaya nga nung sinabing pupunta ako dyan sa Banateros, sabi ko baka hindi ako umabot. Sa kadahilanan na galing pa kami sa Batasang Pambansa. Pero napakaganda ng motorcade caravan ngayong araw. Malaki, maraming nag-participate at naging mapayapa. Yung sa Cebu, ang nagulat kami dahil katulad ng nabanggit mo, 3 beses kaming hinarang. Maraming checkpoints, pati yung mga gustong umattend, dinarang nila. Pagkatapos nung pupunta kami ng Puentes Menia, kasi Freedom Park naman yon at doon nakasara kami magtitipon-tipon, hindi kami pinayagan. Sabi daw may mga ginagawang construction doon na yung tinatanggal daw yung mga Christmas tree. So, ginawa namin, pumunta na lang kami doon sa lugar ng magdi-disperse na kami. Nagsalita kami ng maikli, sa mga kasama, nagpasalamat kami. At matapos noon, nung pumasok na kami, umiinom ng tubig, nagkakape. Siguro mga 10 minutes, lumusob yung mga pulis. Pagkatapos nga, inaresto yung, nung unang, pagkakalam ko nga, 7, kinuha yung mga motor, mga 10 motor yun. Nung lumabas kami, ayun, nagkaroon ng konting kaguluhan, nagnegosasyon, tapos si Jun Abines nga, yung isa sa mga leader doon sa Cebu, sabi niya, ako na lang po ang susurrender dahil ang panawagan ni Jun Abines at pakiusap niya, wag nang idama yung mga iba pang motorista at saka yung mga motor na kinumpis ka. Ganun na nangyari. Napakawalan naman yung mga motor at yung mga motor, yung dalawa ata na naiwan sa presinto. Pagkatapos, ngayon lang siya, kung di ako nagkakamali, kaninang umaga lang siya pinakawalan sa Cebu. Medyo ibang klase talaga. Hindi maganda yung naging experience namin. Talagang parang pinapakita talaga yung yung lakas ng kapulisan, ginagamit laban sa atin, na ang katotohanan tapos na naman. Wala na, peaceful na, wala na dapat issue. Pero ginawa pa rin nila yon. Ibig sabihin na, Kong Mike, wala kayong ginagawang masama dyan at bigla pa kayong gustong hulihin, no? Kung kailan tapos na yung Yes. ano nyo. Tapos na. Nagbigay ng pagkain, tapos
Nagulat pa nga kami yung mga motor nakapark doon sa bangketa, which is a private, well, kaharap ng private property kung nasan kami. Inurong pa nila, tapos ang sabi, niharang pa daw sa kalye, obstruction of traffic. Eh kung titingnan mo naman, ang luwag ng kalye, wala nang dumadaan dahil maaga pa rin naman yun. At doon sa kabilang kalye, ang dami nakaparadang kotse, wala silang ginambala doon. Pangalawa, alam mo naman yan, tapos na nga eh. Ano ba ang pagsabihan nila na baka pwedeng itabi yung motor, which I don't think na may obstruction talaga. At ang pangatlo nakakagulat, nagdatingan sila. Siguro mga dalawang van na mga SWAT team, may long arm. Ang mga pulis na dumating, humigit kumulang siguro mga 50 pa para puntahan lang kami. Kung ako'y nagtataka lang, bakit si Jun Abines ang hinuli, hindi kayo? Diba? Or kung sino man, bakit mag-isa lang siya? Hindi ko rin alam dahil yung isang kasama ko doon, si Jim Boy, isa din sa mga leader, sabi niya, sige, huliin nyo na lang ako, huwag nyo kunin yung mga tao. At kami din, nandun naman, nasa harapan. Pero ang katotohanan, talagang dapat wala silang hulihin eh. Dahil tapos na yon, wala nang ginagawa yung mga tao. Kung ang rason nila, for example, is galit sila dahil wala daw permit o galit sila dahil yung nagugulo yung ASEAN meeting doon, maintindihan ko pa na kung doon mismo kami hinuli. Pero kung talagang tapos na, wala na kami ginagawa at doon lang sila pumasok. Kaya ko to natanong ko kasi alam ko wala naman dapat hulihin, no? Kaya lang, meron ng harassment before sa kanya eh. Baka konektado to, hinanapan lang ng butas para tuloy-tuloy yung harassment. Gusto lang siya talagang patahimikin. Totoo yun. At ang isa pa rin doon, siguro parang sinisignal nila yung Cebu na huwag kayong kumilos ng ganyan. Kung hindi ay, yun, gagawa namin kayo ng kaso, huli namin kayo. Tama yan eh, nangyari yan kay John. Pero alam mo, in the past daw, hindi naman kinikwento ng mga kasama natin sa Cebu, sila Moises, wala naman daw silang ganyang nararanasan. First time nilang nakakita ng ganitong paggamit ng dahas o yung ganitong klaseng panunupil na hindi kami makapagsalita, hindi kami pwedeng gumawa ng... Kasi Freedom Park yung Puentes Menya eh. Pwede na kami pumunta doon at magkaroon ng maliit na programa pero talagang ginigipit nila. Kong, Master Judea po. Nabanggit nyo po at napanood naman natin, yung live nyo po, napanood ko, na meron pong mga kinukuhang motor, mga sasakyan at tapos na po yung rally nun, tapos na po yung motorcade. Ano po yung sinasabi nilang rason kung bakit na po, bakit po sila nanguhuli at ilang sasakyan po ba yung nahuli nila, hinuli at kumusta na po itong mga hinuli na ito? Actually, Master Judea, nung nasa loob kami, lumabas nga ako. Sabi ko, ano ba to? Kung mapapansin mo dun sa live ko, sabi ko, tapos na nga, ba't nanggugulo pa? Ang sabi sa amin, kailangan daw may maaresto. Kailangan daw may makulong. At kailangan may mga makumpiskang motor. Sabi ko, ano ba naman kayo? Tama na, tapos na. Kaya nga parang, ngayon ko lang sasabihin siguro, yung kay John, nagkaroon pa ng usapan. O sige, ikaw na lang ang ikukulong para mapakawalan tong iba. Kailangan kasi, kumbaga may kota na may makulong. So, ako naman, ayoko makialam dahil parang ang katotohanan doon yung mga pulis, bumubulong pa nga yung ibang opisyal eh. Sinasabi na, Sir, Duterte kami. Sir, pasensya na talaga kayo. Yung iba sinasabi, Sir, hindi namin makakalimutan yung ginawa ni Duterte sa kapulisan. May mga quietly, no, na bumubulong na, Sir, kasama nyo kami. Siyempre, galit din sa korupsyon. Pero nung sinabi na pasensya kayo, may order at kailangan may mahuli, yun na, alam ko, hindi na naman galing sa pulis ng Cebu yun eh. May utos na galing sa taas. Kong, Jay Guevara po. Hindi kaya kung baka ano, dahil Marcos resign yung nasa damit nyo at hindi BP Sara resign, kaya kayo ginipit? At palagay ko, Jay, yun na talaga yun. Yung Marcos resign na panawagan na sinasabi namin at patuloy namin ginagawa. Kaya nakita ko naman ngayong karaban, ngayong araw, grabe naman. And to be fair, no, I'd like to thank the PNP, MMDA, pati yung LGU, yung Quezon City at saka yung Caloocan. Alalay naman talaga yung motorcade caravan ngayon. Medyo hindi nila ginipit. Tingin ko, nakita rin nila yung epekto sa Cebu na marami nagalit na tao. And siguro dapat ganun lang. Huwag nilang gipitin yung mga tao, huwag nilang ipitin, huwag nilang masyado bang tinatapakan o niyurakan yung karapatan. Alam niyo naman, nakita niyo nung impeachment pa lang eh, pag-file mo, ayaw tanggapin. Pagkatapos noon,
sa Cebu, ito yung nangyari. Sunod-sunod din, no? And buti naman ngayong araw, medyo maganda naman yung naging trato nila. So, tama ka, politika talaga, pero alam mo, hindi pwede yan eh. Dapat pabayaan nila ang taong bayan na magsalita at sabihin kung ano yung nasa isip nila, yung damdamin nila. Dahil totoo naman, may nangyayari at may nangyaring korupsyon. At kailangan ng taong bayan na may pananagutan o meron talaga mga opisyal. O, para sa akin si Bongbong Marcos ang responsable sa naging korupsyon dito sa ating bansa. Kong Mike, tanong lang, meron bang ibang media na nandyan? Kasi parang hindi ata ito masyadong naibalita itong sa Cebu. Kasi ang ginawa namin, Panatbay, ang nangyari, dapat sa hapon ito. Ang sabi ng mga taga Cebu sa akin, Sir, magbabaguhin namin yung schedule, gagawin namin umaga. Alam mo, nagugulat din ako dahil sabi ko, kaya niyo yun? Nabigla niyo lang babaguhin, tas ang aga-aga. O sir, sabi niya, kaya namin. Kaya yung mga media, nakahabol na lang nung hapon, nung nag-press conference kami. Pero nung umaga, nandun yung mga riders, yung mga Sara Duterte riders, iba-ibang grupo, no, na nagsama-sama na nandun, na nagulat ako, talagang isang tawagan pala, kaya ng Cebu na mag-organize at talagang gumawa ng pagkilos. Kong Mike, Boss Dada, ang Cebu City, ang tinaguriang sister city ng Davao. At alam natin na ang Cebu, maraming mga Duterte supporters talaga dyan. Yung Davao, nung nakaraan, nagpakita ng muscle ang PNP. Ngayon naman, dito sa Cebu, na kilalang baluarte din ng mga Duterte. So sa tingin mo, pattern na ito, pinapakita na ba nila sa lahat ng mga probinsya na gustong makiisa sa kausa natin laban sa korupsyon, ganito ang gagawin nila? Ako, ang nakikita ko talaga, lahat ng gagamitin lang poder ng gobyerno para gipitin ang tao. Pero ang isang palagay ko dito, Boss Dada, ang hindi nila nakikita, mismong ang mga kapulisan, may sentimiento laban dito sa korupsyon, laban dito sa mga nangyayari. Siyempre nga naman biruin mo, tinataya nila yung buhay nila, yung mga sundalo, yung mga pulis sa ating bansa. Pinaglalaban yung ating karapatan. Pinaglalaban na magkaroon tayo ng kapayapaan. Pagkatapos maririnig nila yung delivery ng pera, 2 billion isang buwan kay Pangulo. Sabi ni Saldico, sabi niya may 25 billion. Pagkatapos marami sa kanila nabaha. Katulad ni Sergeant Gutesa, binaha yung pamilya niya. Yung kasama niya, binaha din yung kamag-anakan. So, ang hindi nila nakikita dito, talagang gagamitin na lahat ng poder ng gobyerno. Katulad nung sa SecGen's office nga, hindi lang nila tinanggap yung ating impeachment. Pero marami dito sa ating mga kasamahan sa armed forces, including PNP, at lahat ng sangay ng ating gobyerno, ang may sentimiento, may sama ng loob, may tinatagong galit tungkol dito sa ating korupsyon na nangyari sa ating bansa. Palagay ko, Boss Dada, talagang kahit na pilitin nila to at gawin nila to, aalma at aalma din. Hindi lang ang taong bayan, pero mismong yung mga kasamahan natin sa gobyerno na may simpatya sa nangyayari sa ating lipunan sa ngayon. Pero kumusta? Kasi pag-usapan natin maya-maya yung tungkol dyan sa impeachment. Yung dumalo dyan sa Cebu, gaano po karami? Kasi may mga troll accounts na may mga lumalabas sa social media na nilangaw daw yata yung inyong caravan dyan. And aside from that, kamusta naman din yung ating caravan na ginanap ngayong araw lang na ito? Yes, Boss Dada, i-qualify ko yung tanong mo kanina, may yung gumagamit minsan ng karahasan. Palagay ko lang minsan, may mga ilan dyan sa ating kasundaluhan, hindi yung mga rank and file, kundi may mga ranko, yung gustong gumawa siguro ng konting pagpapakitang gilas. Para katulad ng nangyari sa Cebu, sabi, kailangan may kapalit, kailangan may maaresto, utos sa taas. So, yan yung tingin ko. Ngayon, yung sinasabi lang konti yung sa Cebu, kung konti yung sa Cebu, bakit ganun? 3 beses kami hinarang. Pagkatapos ang checkpoint, hindi lang dun sa aming pinagdalo yan. Lahat ng gustong umaten, hinaharang nila. Sinuslow down nila para hindi makapunta. Katulad nung isang kasama namin, si Yusek Lito Ruiz, na pupunta sana sa amin doon, hindi na siya nakapunta dahil nga hinarang din siya doon sa checkpoint. And kami din, 3 beses nga hinarang, hindi pinapunta doon sa Puentes Menya. Kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sana pinabayaan kami, di ba?
di sana hindi na nila ginulo. Kung konti talaga, ba't mo guguluhin? Ngayong araw, hindi ko talaga eksakto alam kung ilan kami, pero napakadami. Napakahaba. And I would, pati yung sa kalye, no, pagka dumadaan kami sa kalye, yung dadaan namin mga tao, sumisigaw, bumubusina, nakikisama. At malinaw, alam naman natin, ba't maging yung survey, napakalinaw na yan eh. Maging sa NCR, bagsak na yung pagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabuuang bansa, umabot na ng negative 15%. Yung tiwala at walang tiwala, negatibo na ang walang tiwala. At ito ang nangyari sa bansa natin sa ngayon. Alam mo, pagka ganyan ang bansa natin na walang tiwala ang mga tao sa Pangulo, tuloy-tuloy yung mga nagiging korupsyon, wala na talagang gagalaw. Pati ang ekonomiya natin apektado, peace and order natin apektado, lahat ng mga trabaho ng gobyerno apektado. Kong Mike, di ba may control sa local police, yung LGU? Marami ngayon ang kumu-question sa posisyon ni Pambari 4 dyan sa Cebu. Bakit parang lumalabas na mas makapangyarihan yung PNP over sa freedom of expression ng mga taga Cebu? So, ano ba sa tingin ninyo nangyari dyan? Paki-explain nga, Kong Mike. Ano bang posisyon ni Governor Pambari 4 dyan sa mga checkpoints na yan? Kasi nung nanawagan kami dyan sa Cebu, tapos nagkaroon kami ng press conference, parang lumabas siya, I think 2 days before. Sabi niya, wag nyo namang gawin yan. May mga ASEAN dito, yung ASEAN ministers, dahil may tourism convention sila. Na ako din, gumawa ko ng sagot na, di ba, ang isang pagka sinasabi mong maganda yung iyong demokrasya, maganda yung iyong bansa, hindi ka matatakot na may magsalita o magpakita ng kanilang karapatan para magsalita, para maging kritikal sa gobyerno. Yung bang parang sa bahay mo, pilit mong pinapakitang maayos, yun pala wala na, inaanay na o hindi na gumagana yung bahay, yung mga, kung ano yung mga appliances mo dyan, parang pakitang tao yun para sa akin. Kaya kami nagulat kasi I would think, di ba, kung ako, hindi ko naman sinasabi, hindi ko kilalang personal si Governor Pambali 4, pero ako, I would make sure na alalayan nyo yung mga taong yan, bigyan nyo ng magandang ruta kung gusto nila magpahayag ng kanilang mga sinasaisip, ng kanilang pananaw tungkol sa nangyari sa bansa. Katulad ng nangyari ngayong araw, na talagang yung mga pulis, inaalalayan pa kami, o dito na kayo, para maayos ang maging daloy ng trapiko. At kung gusto pumunta ng Puente Ismeña, mas maganda pa nga. Kasi wala nang gulo doon, wala nang mga, kumbaga public park, parang Quezon Memorial Circle. O yan, sige, alalayan nyo rin sila. Doon sila magkaroon na magdaos ng kanilang mga talumpati, doon sila magsalita, doon sila magkaroon ng programa. Ito hindi. Di ba, hinto mo ng hinto. Nakikita naman yan sa social media. Pagkatapos, biglang, nung nakaupo na sila, nilusob nyo na naman. Kung ako yung gobernador sa lugar na yon, titindigan ko yon. Di ba? Pagsasabihan ko yon. Bagamat merong mga ibang rehiyon na police na coming from the regional offices o may mga ibang opisyalis, I would make sure that my people are protected. And papalabasin ko na ang Cebu ay isang malayang probinsya, malayang syudad ang Cebu City, na dito magandang demokrasya, mapayapa at maayos. Gusto niyo magsalita, walang problema. Dahil ito ang katibayan o ito ang paninindigan ng Cebu na dito sa amin ay walang kinikitil na karapatan. Hindi namin pinapatahimik ang tao para lang magmukhang gwapo. Yun Kong, hindi ba kayo natatakot na baka naman kayo naman ng isunod na katulad ng ginagawa kay June Abines? Hindi ba kayo napapaisip na baka kayo naman ng isunod na gipitin? Ako, Boss J, handa tayo dyan Kung ano man yung gawin nila, siyempre, paninindigan natin to at paniniwala natin to. Ako naman nga, hindi nga ako nagsasalita na matagal dahil wala naman ako sa Kongreso, wala ako sa Senado. Pero nakita ko yung pangangailangan na may tumindig at magsalita at tumulong dito para ayusin yung ating bansa. Hindi na to laban sa ngayon laban na to ng mga anak natin. Biruin mo, eto, kwento lang sa Banateros Madalas ko tong ginagawang ehemplo. Kung inaayos lang ni BBM yung budget, hindi nila binaboy, hindi nila nilagay sa flood control, by 2028, meron tayong subway. Naunahan na nga tayo ng Vietnam Naunahan na nga yung sa ibang bansa, pati yung PhilHealth, for example, ng Thailand,
Ngayon sa Thailand, magkasakit ka kahit magkano, 10% ang babayaran mo. O dito, ano nangyari sa atin? Kinuha yung pondo ng PhilHealth, nilagay dito sa flood control na naman. So ito yung mga bagay na ayaw natin magpatuloy. Kawawa naman yung mga anak natin. At saka ako palagay ko, Boss Jay, no, at panawagan ko rin sa mga otoridad, bago nyo po ko huliin at ikulong, si Sir Jack muna ang hulihin nyo dahil mas Hoy! Tama. Ba't ako? Ba't ako, Congressman? Nananahimik ako rito. Anyway, Congressman, may tanong ako sa'yo. Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan? Aba, siyempre, ito namang ginagawa natin hindi sa personalidad eh. Ang ginagawa natin dito doon sa issue ng korupsyon. At hanggang nandyan ang mastermind ng korupsyon, hanggang nandyan ang pinuno na nagluloko ng pondo natin, nagnanakaw ng pondo natin, hindi ako hinto, lalaban tayong tuloy-tuloy. Tama ka. Parehas na tayo ng pananaw sa buhay eh. Parehas tayo makulong. Sabay na tayo makulong. Kung yung Parehas tayo ng pananaw sa buhay. So parehas na lang tayo makulong. Ano, ako lang? Tama. Tama. At ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali man makulong, sana ikaw ang makakusok at makasama ko sa kulungan. Maliliit na yung anak ko eh. Malalaki na anak mo, di ba? Ikaw muna. Maliliit na mga anak ko eh. Ako, ano lang ako, simple mamamayan, pero may pag-iisip. Kaya kong lumaban, kaya kong bumoses kahit malabo. Pero huwag ka mag-alala, Congressman Mike, sasamahin na. Okay? Mabuhay ka, salamat. Saan yung ano natin? Saan yung susunod na rally natin? Wala ba? Meron ba? Meron ba Saan tayong na? susunod na rally? Susunod na rally. Pag-uusapan namin yan, siguro nitong darating na linggo lang. Wow. Dahil nga, alam mo naman, may anniversary ng EDSA. Tingnan natin kung ano magiging partisipasyon natin doon. Congressman, wag mo lang isipin. Alam, gusto mo ngayon na tayo lumakas talaga. Ala. Sama-sama kami lahat. Lalakas kami ngayon. Sandali, para nahirapan si Kong intindihin. Kinakalabit ka ni Banat Bay. Congressman, nahihirapan ka ba? Nahihirapan na si Ay, papakalam ko lang. Congressman, marami. Text mo na lang kasi. Teka lang, nakusak. Ano yan nyo kasi? Congressman, subtitle yan. papakalam ko lang ha. Congressman, nagpapasalamat kami sa inyo. Kasi, pinaglalakon mo ang karapatan ng lahat. Karapatan ng lahat. Okay? Karapatan ng lahat. Baka mamaya sasabihin na naman, diba? Sasabihin na naman malabo. Inulit-ulit ko na para malinaw. ayun, Napapasalamat. ng lahat. Hindi Karapatan ng lahat. Okay, hindi lang ng Sir Jack. mga supporter ng lahat. Maraming salamat sa'yo, Senator Mike Defensor. Sir Yan, Jack, Kong. gusto ko lang sabihin sa'yo sa Banateros tingnan mo si Sir Jack, kahit yung minsan hindi sinasabing hindi naintindihan yung mga salita, pero siya nagsasalita sa tama. Yun. Siya nagsasalita para sa bansa. Mas mabuti pa yan kesa yung may mga malinaw na pananalita, madaling intindihin pero nananahimik, kung minsan nagpapabayad pa sa kabila. Tama. Para lamang siraan yung mga tunay na lumalaban para sa bayan. Tama. Alam na nga nila yung kurakot alam na nila, nakikita nila, pero pilit pa rin silang nagsasalita dahil nga siguro kumikita sila at nababayaran. Tama. Maraming salamat, Congressman and Senator Mike Defensor. Oh, you know. sige, senator na rin. Tatanungin ko, senator, maganda yung sinabi nyo kanina, maraming nananahimik. At sabi niya, hanggang kailan? Kasi maraming katulad ninyo na nagpapasalamat kami. Pero, balikan ko yung tanong. Senator, sana hanggang kailan to? Dahil yung iba, matatapang. Tapos yung iba, nagsosorry na ngayon. Di ba? Naging kuting na. Magsosorry na lang. Wala, tahimik na ngayon. So, Alam mo, yung nakikita ko doon sa sitwasyon natin, marami kasi tayong mga kasama sa Senado at Kongreso ang naging kompromiso sa sitwasyon. Hindi ko sinasabi yung mga lumalaban na kasama natin Marami kasi na kompromiso dahil lahat sila may budget. Di ba lahat sila nadamay sa flood control Kaya kung titingnan mo talaga yung ating mga kasamahan, yung liderato ng mga kumikilos ngayon, wala kang makikita masyadong kinatawan sa Kongreso o hindi kaya sa Senado sa kadahilanan nga na sila din mismo naging kasama dito sa usapin ng pondo. Alam mo, iyan sa mga bagay na binabanggit ko rin. Ang nangyari ngayon yung kay Cabral Files, yung kay Congressman Leviste,
makikita mo talaga yung programa yung parametric formula. Ang ginagawa na, lahat kayong congressman, tigto 2 billion. Ano ang gusto niyong proyekto? Pagkatapos yung matitira, yung pa yung hati-hatian na may mga flood control pa, tapos ilalagay yung iba sa mga unprogram, yung mga iba sa netting, yung mga pailaw. So, hindi na tama yung ginagawang pagpondo kasi tingnan yung 6 na proyekto na nahinto o bumagal ang implementasyon. Una dyan yung subway, Metro Manila Subway. Pangalawa dyan, yung North-South Railway na dapat sana within 30 minutes o 45 minutes nasa Pampanga ka na. Ito yung connection na to. Yung long haul ng South Rail papunta ng Cebu. May pondo na yan. Inaayos na lang natin, gagawin natin. Panay Guimaras Road. Okay. Pagkatapos yung dito sa may Laguna Lake na kalye na pagdugtong ng kabuuan ng magmula Antipolo, magmula sa Antipolo, Rizal, pababa hanggang dyan sa Ortigas magkakaroon ng kalye na magagamit pa rin natin pang Metro Manila. Ito yung mga proyekto na dahil nga kinukuha na nila yung pondo at nililipat sa flood control, ang nabinbin o napabagal. Isa na lang ang matatapos ni BBM nga sana yung Metro Manila subway, hindi pa magagawa. So, yan yung mga problema sa ginagawa nilang panluloko dun sa pondo natin at patuloy na pagsama ng Kongreso at Senado sa paggawa ng pondong yan. Yan ang naging problema ng Pangulo. Kong Mike, si paring RJ po. Nabanggit niyo po yung subway. Pwede niyo po bang ipaliwanag yan sa mga Pilipinong nanonood sa atin? Kasi baka hindi nila alam na merong nagiging penalty dyan pag hindi natapos Pwede niyo pong Tama yan, pare. Tama yan, pare RJ. Tama yung binanggit mo. Yung pa nga, bukod doon sa mabagal, kasi pondo yan na galing sa labas. Kunyari yung subway niyan, JICA po yan. Sabi ng JICA, maglalabas kami ng pondo, o maglabas din kayo ng pondo ninyo. May counterpart na sinasabi, meron tayong taya. Kasi nga, masyadong mahal yung proyektong to. So kung minsan kumukuha ho tayo ng grant o hindi ho kaya ay pautang na medyo maganda yung pagbayad natin para ma-implement yung mga proyektong yan. Pero dahil sa delay, katulad ng binanggit ni paring RJ, ang jump pa lang sa Metro Manila Subway, ang penalty natin dyan, 100 billion. Dahil tumatakbo yung interest at may mga penalties po tayong tinatamaan. Sa kabuuan ng mga binanggit kong proyekto, paring RJ, I think umabot na more or less 400 billion pesos dahil sa delay. So ito yung pera na dapat sana nagamit natin sa edukasyon, nagamit natin sa ospital, nagamit natin sa mga kalye pa. Pero dahil nga hindi natin lagyan ng pondo at inuna natin yung mga flood control at yung malalaking kickback, naparusahan pa ho tayo at magbabayad pa ng buwis ng taong bayan para ho dito sa mga penalties natin. Alright. So regarding pa rin dito sa mga project, kung Mike, Master Judea po, may penalty po tayo. At ito ay yung mga foreign funded na mga project, itong mga flagship project. Ano po sa tingin nyo ang magiging resulta nito? Ano ang magiging kahihinatnan para doon sa mga mamumuhunan sa ibang bansa? Kasi yung pinupuhunan sana, pwede magamit doon sa mga flagship na wala na, pinagparte-parte. So, may tendency po ba na hindi na sila mamuhunan sa Pilipinas or magbigay ng puhunan para makagawa ng mga infrastructure? Well, Master Judea, di ba nakita natin kailan lamang ang South Korea, nag-pull out na ng pondo doon sa sinasabi lang dapat mga proyekto pang gagawin dito sa ating bansa. Totoo yan. Kasi pagka nakita nga ng ibang bansa, tinutulungan mo na pala itong Pilipinas tapos ganyan pa ginagawa, sayang naman. They would rather support or assist yung ibang mga bansa na talagang may mangyayari, no? May magagawa. Alam mo, dadagdag ko lang dyan, no, yung mga binanggit mo, yung mga proyekto na to, kailan lamang nag-meeting si Pangulong Bongbong Marcos, yung Department of Development, ito yung sa NEDA, kung tawagin, dahil tinitingnan lahat ng proyekto. Tingin ko, isa to sa mga bagay na tiningnan niya Kasi talaga nagsasalita maraming tao tungkol dito. Hindi ko alam kung ano pa yung nakalinya mga proyekto, pero dito sa mga proyektong nandyan na dapat gawin natin, palagay ko, walang matatapos sa termino niya. Wala siyang makikita. Sa bagay, hindi naman sana nagsimula
Yung iba dyan, nagsimula pa nung panahon ni yung conceptual, nung ginagawa nila yung konsepto kay Pangulong Aquino. Marami dyan nanggaling kay Pangulong Duterte. Pero kung matatapos, hindi na ito matatapos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sayang. Yung isa pang proyekto, di ba yung sa Mindanao Railway, gagawin dapat yun ODA ng China. Popondohan nila yung proyektong yun. Pero nung ginawa natin nung una pa ng pag-upo ng Pangulo, inaway natin. Ano ngayon nangyari? Di ngayon, nawala na yung proyektong yun. Ang dami sana nating pwede pang magawa at pagtulungan. Pero sa palagay ko, dalawang bagay. Siyempre, yung China, napakaraming pondo niyan. Palagay ko, hindi natutulong sa atin yan. O at least, not with this administration. At pangalawa, kung ako man ay isang gobyerno like Japan or South Korea na nakikita kong grabe pala, yung pondo pala namin. Kasi yung budget, nandyan na yan Dapat nandyan na yan sa proyekto. Kinukuha nila yan. Kunyari, 30 billion, kukunin nila, ililipat nila sa program. Doon sa kinuha nilang pondo, lalagyan nila yon ng mga flood control projects at yung mga high kickback. Nakalagay nga sa program, hindi naman nila i-release. Yan yung isang ginawa nila. Yung iba namang ginawa nila, gusto nilang itago yung pondo, ang dami naman nilang ikinarga sa unprogram allocation. Ang unprogram allocation, ang ibig sabihin yan, pag may sobrang pondo ang Pilipinas, doon lang yan gagana. Alam mo, nilalabas nila yung unprogram, Pebrero. May dokumento ko, hawak namin. February pa lang may saro na, paano mong nakita na may sobrang pondo ng Pebrero? Ang unprogram allocation, more or less, lumalabas yan December. Walang lumalabas dyan ng January, ng February, kahit July. Lahat yan lumalabas ng mga huling buwan ng taon. Nagsimula kasi ang unprogram allocation kay Pangulong Ramos. Yung dati, ginawa ni Pangulong Ramos, ginawa niya pantay. Kung ano yung gastos mo, kung ano yung revenues mo, isa lang. Tama naman yun, sabi ni Pangulong Marcos, huwag tayong gumastos ng sobra sa kinikita natin. So nagkaroon siya ng tinatawag na balance budgeting, binalance niya. Pero nung panahon na yun, sabi nila, maglagay tayo ng unprogram. Kung sakaling lumagpas yung kita natin, at least meron na tayong unprogram allocation. Sa mga dumaang mga presidente, ang unprogram allocation ay mga 2 to 3%. Pinakamalaki na 5%. Kay Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakitang 15% ang unprogram allocation at wala pang sinasabing may sobrang pera, muutang pa tayo para mapunuan yung pondo, may nilalabas na sila dyan para punuan nga yung mga proyektong questionable at malaki ang kickback. Kung Mike, basta Judea ulit, karugtong pa rin itong mga project na pinag-uusapan natin. Kamakailan lang po, nagpunta si Secretary Vince Dizon dyan sa Bicol Region na talagang nakikita natin ngayon, napakalala na talaga ng kalsada. At itong kalsada po na ito, dito po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. Di ba po lahat ng proyekto, meron yan every year, meron yang pang-maintain. Nagtataka lang ako kung bakit hindi po siya nami-maintain. At kung halimbawa man, totoo itong sinasabi ni Secretary Vince Dizon, saan tayo kukuha ng pondo at matatapos po ba ito sa loob ng 3 taon kung halimbawa? Eto, Master Judea, para lang maikling sagot dyan sa binanggit mo. Dito sa distrito ko, di ba sabi ni Saldi ko, may 100 billion ako, sabi niya, na binigay ng Pangulo na insertion niya. Tiningnan ko, nakita ko Quezon City. Dito sa amin, 3 subdivision, 250 million pesos ang inilagay. Hindi kailangan ng pondo ng subdivision. Ayoko nang i-name at pupuntahan ko naman din yung mga lugar na yan. Subdivision, tama yung binanggit mo Bakit hindi binigyan ng pangunahing pansin yung kalye katulad ng Bicol Road na yan? Diba? Yung mga highway natin na kailangan ayusin. Yung problema na magsasaka sa patubig. Ngayon magsasummer na naman. Magkakaroon na naman tayo ng gipitan ng tubig. So, tama yung binanggit mo, meron talagang yung programa. In fact, pag gumawa ka ng yung Department of Development, pag gumawa ka ng budget, di ba pati yung DBM, kaya nga dati, ang nangyari sa mga congressman, ito, pondo sa distrito nyo kung anong gusto nyo at nakikita nyo kailangan. Pero huwag nyo pakialaman ang National Infrastructure Program. At dito, nakapasok ang SANEDA. Dahil nakalagay dyan, saan ba yung kailangan ng kunyari, yung irigasyon? Saan ba kailangan yung patubig para sa magsasaka? Saan ba kailangan yung tubig para sa Metro Manila? Dahil wala na nga tayo, naubusan tayo ng tubig.
Isa lang ang gatnam lang ang nandito para sa atin. Kailangan natin ng highway para magtugtong-dugtong yung ating kalye. Kaya ito yung dapat na programang sundan. Alam mo, magugulat ka yung Cebu. Diba galing tayo dyan? Ang Cebu ay top-notcher sa flood control. Number 2. Number 1 ang Bulacan. Number 2 ang Cebu. Pero ang Cebu, hindi siya ang isa sa top 10 na flood control prone areas. Wala siyang problema ng pagbabaha. Pero hindi mo na rin, alam mo, yung kamay na rin ng Diyos siguro, no, ang gumalaw dito, biglang nagkabagyo. Grabe yung pagbabaha. Nakita ng mga taong bayan, grabe pala yung pondo ng Cebu sa flood control. Pero nakita nila, tusok-tusok lang ng bakal, nagpatong lang ng simento, talagang binaboy. Kaya, yan yung sinasabi ko na, di ba, from day one, talagang baboy na baboy ang budget sa ilalim ng gobyerno to, sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Kong Mike, si paring RJ po. Nawiwirduhan lang po ako doon sa sinabi nyo na kinukuha yung, di ba may naka-allocate ng budget doon sa mga project na may mga penalty. Paano po nila nakukuha yung mga budget na naka-allocate doon? Ang ginagawa kasi nila parang RJ, no? Nag-submit kunyari ang gobyerno ng 6 trillion para 6 trillion na budget. 'Di ba ang rules sa Constitution, hindi ka pwedeng lumagpas sa 6 trillion. Kung ano lang 'yung nandiyan, yan lang ang pwede mong galawin. At ang isa pang prinsipyo ng budget, hindi mo pwedeng gawin yung mas mataas ang anumang departamento sa edukasyon. Number 1 ang edukasyon. So pagka nandun na sa program allocation, let's say, assume lang natin 50 billion na nakalagay sa mga ODA or yung Official Development Assistance o yung mga proyektong flagship, nandun na siya sa 6 trillion. So para mapasok nila yung mga gusto nilang proyekto, kukunin nila yung 30 billion na yun, ilalagay nila sa program. At doon naman sa 30 billion, yung kapalit na ilalagay nila ay yung mga flood control at yung mga kalokohang proyekto nila. So yun yung naging proseso niya. Yung iba naman, kunyari, ito na yung 6 trillion o nandun na yung 30 billion, napasok na nila. Kulang pa rin. Mas malaki pa rin ang gusto nilang pondo o kickback. Doon sa program allocation, naglalagay pa rin sila dito. Let's say magdadagdag sila ng 300 billion sa program allocation. At ang matatawa ka, ang inuna pa nilang inilabas na program allocation, hindi yung nasa ODA o yung nasa Official Development Assistance, kundi mga pondo na katulad ng binanggit ko, flood control. Magmula 2022 hanggang sa ngayon, ang total is 2 trillion pesos sa program allocation. Yan ay walang kapantay na ginawa sa anumang administrasyon. 2 trillion ang program allocation. Ang sabi ni Congressman Erice, ang nalabas daw ay 1.5 trillion. Sabi ko sa kanya, 2 trillion yun eh. Sabi niya, hindi. Yung iba naman, hindi nilabas. Pagkatapos, iba-iba na yung debate kung magkano ba talaga ang pondo na nakuha nila for flood control. May sinasabi sa Saldico na mga netting, mga kalye, yung kung ano-ano pang sa mga kalye, cat's eye na ginagawa. So, yun, Master Judea, ganun yung ginagawa nilang paglalaro sa pondo. Kong Mike, Boss Dada po ulit. Patungkol, bumalik tayo, napakaganda ng mga sinabi ninyo tungkol sa kung paano nag-work yung budget. Dito tayo doon sa busina para sa pagkakaisa kontra korupsyon. Yun yung tema ng inyong caravan, tama? Ngayon, Yes. kaninang presser or press briefer ni Yusek Claire Castro, yung napakagaling na tagapagsalita tagapagsinungaling ba ng Malacanang, may tanong sa kanya patungkol dito sa inyong caravan kanina. At ito yung kanyang sagot, baka hindi nyo pa naririnig or hindi nyo alam yung sinabi niya tungkol sa inyong caravan. Particularly, naka-address po yun sa'yo, yung kanyang statement. Ito yung kanyang sinabi. Yung tahimik sa lantarang korupsyon sa nakaraang administrasyon, nasaan sila noon? Naging enabler ba sa pagnanakaw sa kaban ng bayan noon? Naging kasabwat din ba? Huwag magpakahipokrito. Kailangan natin ng mga taong totoong lumalaban sa korupsyon. Pinapaalam namin ang tunay na kalagayan ng Pangulo, huwag silang bulag o bingi. Huwag din silang manatiling source of fake news. Anong komento mo dyan, sir? Alam mo si Yusek Claire Castro, parating para bang mali yung sagot niya, no? Taliwas doon sa mga nangyayari o taliwas doon sa sitwasyon. Kanyari, nung impeachment namin, ang sabi niya, at nabasa ko nga, patunayan ko daw na weak yung unang impeachment complaint. Bakit ako magpapatunay kung weak yun?
o tama yun. Di ba, impeachment ng Pangulo yun eh. At bakit siya yung sumasagot tungkol doon? Sa akin lang, Boss Dada, kung titingnan mo, di ba dapat ang sagot mo kaagad eh? Ito lang, kwentuhan lang naman eh. Lahat ng impeachment kay Pangulo, weak. Dahil hindi totoo yan, di ba? Kung titingnan mo yung dapat na linya niya. Ngayon, sinasabi na naman niya, meron kaming rally dahil nun sa korupsyon, bakit daw hindi kami nag-rally nung nakaraang administrasyon? Anong connection nun? Hindi ko maintindihan anong connection yun. Ano ba yung sinasabi niyang korupsyon ng mga panahon na yun? Dahil ako, nagsasalita ako ng korupsyon ng mga panahon na yun. Yung mga problema na nakikita naming naging problema. Nagsalita kami sa kuryente. Nagsalita kami doon sa mga accountability ng iba't ibang ahensya. So, ang sagutin niya dapat, yung korupsyon sa ngayon. May korupsyon ba sa ngayon o wala? Kung meron sa korupsyon sa ngayon, involved ba presidente o hindi? Kasi yung sinabi ni Saldico, hindi yun kwento o hearsay. Yung sinabi ni Saldico ay kanyang personal knowledge. Siya ang kanilang chairman ng appropriations. Siya yung sinasabing tirador doon sa budget. Bilang chairman ng appropriations, ginagawa niya yung mga kinikwento ko ngayon tungkol sa budget na nangyari sa 3 taon. Pati yung unprogrammed allocation nandun. Ngayon, ang sabi ni Saldico, hindi eh. Meron kang 100 bilyon, pinapasok mo ka sa akin, nag-deliver ako ng 25 billion. Nagdi-deliver ako sa iyo ng 2 billion a month. Nagdi-deliver ako sa Tamarind. Kailan lang sa committee hearing ng Blue Ribbon. 800 million, dinala ko kay Yusek Joel Cadiz. Di ba? Tapos isa pang 200 million. Sino pa yung pangalawang nagsalita na may personal knowledge na ako mismo ang nakarinig at kasama? Si Sergeant Cotesa. Ang sabi ni Sergeant Cotesa, ako yung nagdadala ng pera. Ako yung nagdadala ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, nagsalita na rin yung mga sa gobyerno. Dahil nga, lahat na nandyan na. Sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver ako ng pera kay Traigib, Ulaybar, na Yusek ng Education, at kay Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ay tao ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Traigib Ulaybar ay tao naman ni Secretary Amina Pangandaman. Personal knowledge ang sinasabi na to. So, ang tanong dito kay Yusek Claire Castro, di ba dapat sagutin nyo to? Bakit involved ang mga taong to? Ito ba pinaikutan ng presidente ninyo at nangyari to at wala siya nakuha pera? Pero tingnan mo, Boss Dada, hanggang ngayon, hindi pinapatawag lahat ng taong binanggit ko na yan. Except for Traigib. Sabi ng Traigib, hindi daw totoo. Tapos na. Di ba dapat ipatawag lahat ng mga taong to at tingnan? Kaya nila ayaw patawag kasi totoo ang sinasabi ko. At Yusek Claire Castro, totoo ang ginagawa namin na pagsalita at para gawing accountable, no? Gawing para ang presidente ay managot dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Senator, si Coach Oli po ulit, yung pinakabata sa grupo. Yes, Coach. Tama naman yung sinabi na yung sa tungkol sa impeachment, weak. Ako sangayon ako doon kasi weak yung presidente. Pero ang tanong ko, ano ba talaga nangyari? Kasi may kumakalat sa media na kaya daw hindi nyo tinuloy kasi walang nag-endorsong congressman. Mm-hmm. Yes, Coach Oli. Actually, nung huli na lang nangyari yan, pero ikwento ko yung nangyari. Nung Thursday na nagpunta kami, tumawag yung isang kasama natin sa Kongreso. Sabi niya, pare, yung Makabayan Block, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, bakit? Kasi wala walang batayan para hindi tanggapin at walang kapangyarihan at poder ng Secretary General's Office. Ministerial. Sabi ko, hindi tinanggap kahit ni-receive. Hindi, ayaw. Ganun. So, pagdating ko sa Kongreso, at kami nasa opisina ng isang congressman, tumawag ako sa Makabayan Block. Ang sabi ko, totoo bang hindi tinanggap? Sabi sa akin, congressman, hindi tinanggap. Hindi kami, kinausap lang kami. Sabi ko, wow, grabe na yan sabi niya, nga po Sabi niya, anong tingin nyo? Kayo ba pupunta dito? Sabi ko, pupunta kami. Pinauna lang namin kayo. So, nung nagpunta kami, may kasama kaming kongresista, pero tinawagan ko. Kasi alam ko, gigipitin nila yung mga tao at sinabihan nila, pananakot, pondo.
na huwag kayong pumirma dyan sa impeachment. So ang ginawa ko ho, tinawagan ko, sabi ko, huwag ka munang pumunta, huwag kang bumaba. Pero pag tinanggap to, samahan mo kami at bumaba ka na. So sabi naman niya, o sige ho, andito lang ako. Pagdating namin, talagang hindi tinanggap. At nagulat ako, sabi ko dun kay Attorney Salonga, sabi ko, pwede ba na ipa-receive ko lang dun sa RAP? Ay, hindi ho, we're not authorized. Eh, di ba ang thinking mo, kahit anong government office, bawal yun eh. Kahit na magreklamo ka sa kahit anong opisina o meron kang isusulat, i-receive nila yun eh. Tinatanggap lang nila yung kung ano man yung pinapaabot mo. So, nagulat din ako. Ang tagal namin nag-usap doon sa opisina, nagkaroon ng video yun, malinaw yung nangyari. Pagdating ako, personal, nagsalita na ako, ayoko na. Kasi alam ko na yung mangyari. Hindi nyo tatanggapin at palulusutin nyo yung unang impeachment complaint dahil na-refer na sa Speaker's Office. So siguro, dahil sa pressure, eto na. Siguro si Abilat tatanggapin na, may mga ganun na ng Lunes. Ang problema, yung kasamahan namin na isang pipirma, wala dito sa bansa. At syempre, pinipressure nga yung marami. So, meron din naman katotohanan na may ganong sitwasyon ang mga kasama natin sa Kongreso. Pero para sa akin, immaterial. Personal sa akin, whether or not tanggapin nila, ayoko na. Dahil alam ko sa unang araw pa lang, papatayin din nila yan. Sana, umabot din sa punto na magkaroon kami ng formal, kumbaga na put on record namin yan, pero pag-isipan pa namin. So yung pangatlo, yung sa inyo po, nawala na. Yung dalawa ang pumasok. Ito bang sa Makabayan Actually, Black? Legit po yan o baka nagpapataas lang ng presyo? Alam naman natin, pati yung vice, pina-impeach nila. Ano ba ang posisyon talaga? May tiwala ba tayo dapat sa Makabayan? Actually, Coach Oli, ang nangyari nga sa Makabayan Black, nung una nga, ayoko magsalita. Ang sabi ko, okay sa akin yan lahat, wini-welcome ko yan. Ang importante sa akin lang, napag-isahin. Tingnan, lahat ng mga reklamo namin, di ba, ginagawa naman yan kahit sa batas. 3-4 kayong gumagawa ng batas, pinapag-isa at inaayos yung batas. So sabi ko, pwede naman natin pag-isahin yan at pag-usapan sa komite. Pero nung inarang din sila at pinalusot lang yung naunang impeachment complaint, ay sabi ko ito na, hindi na palulusutin maging yung Makabayan Black. Pero of course, yung Makabayan Black, nandiyan naman sila and pinupush lang impeachment complaint nila. Pero ang akin lang kumpiyansa dun sa final natin, talagang grabe yung ginawa naming research doon, ang pag-aayos doon, ang mga batayan. Kasi yung sa atin, umabot tayo ng 10 na grounds tungkol dyan. No? Ako nga, yung na-highlight ko lang dyan, parate yung PhilHealth and PDIC, na kinuha yung pondo sa health funds natin. Yung program allocation, patuloy lang ginagawa na nakuha yung mga pangunahing proyekto at yung mga flood control ang ginawa. Tapos yung kay Saldico na pagbibigay ng pera, graft and corruption, 25 billion, yung 2 billion. And in fact, si Saldico pumayag, tumistigo. Sabi ko, Saldi basta ito, ilalagay ka namin testigo. Wala kaming hinihingi sa'yo kung ano man sinabi mo sa video, yun lang. Yung pang-apat, yung cocaine na paggamit ni Pangulo. Dahil ano yun ang nagsalita doon yung kanyang kapatid. So it's not anymore a question na personal, kung hindi ito'y problema na kailangan sagutin ng Pangulo dahil syempre sa governance maging sa national security. Baka mamaya high yung Pangulo o masama ang trip. Biglang mag-declare ng grera, kawawa naman ang mga pamilyang Pilipino. At yung pang-apat o pang-5, ito napakaganda. Yung kidnapping ni Pangulong Duterte. Kasi tayong ang gobyerno ng Pilipinas, may mga OFW tayo. Kung minsan nga, may kasalanan na yung OFW. Alam natin nagkasala. But we make representations to protect our sovereign, to protect our citizen. Nagbibigay tayong abogado. Pagka ito ay nahusgahan na, umaapila tayo. Kaya may mga kababayan tayo na napapawi, pinagbibigyan. Pero kung ito maputol yung mga kita, bagay. wala dun sa dalawa yung kidnapping ni Presidente, no? Yung Wala. sa una? Ay, yung pangalawa, yung sa Makabayan, wala. Wala. Kasi gusto nila yun Oo. So itong kidnapping ni Pangulo, kung titingnan mo, napakasama nito dahil hindi lang to question ng kaso. Kung hindi ito'y soberenya ng bansa, maging sa Rome Statute, sa ICC, yung treaty na pinirmahan natin, ang nakalagay doon, mangyayari lang na isusurrender mo sa isang bansa kung failed state, bagsak na yung estado, hindi lang gobyerno. Magulo na talaga. Pangalawa, hindi nagfa-function o hindi kumikilos o gumagalaw
ang iyong judiciary, no, yung husgado mo, hindi gumagana. Gumagana naman pareho to eh. Pangatlo, pagka talaga nagkaroon ng isang kaso, dumadaan sa o kinikilala ng ICC ang lokal na batas ng bansa o yung saligang batas at maging ang proseso ng batas ng bansang yun. So dito sa atin, di ba, pagka hinuli ka, kailangan meron kang warrant of arrest. Di ba? Binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng warrant. In fact, bago ilabas yung warrant, sasagutin mo pa nga yun eh. So ito yung nangyari sa bansa natin na mismong Pilipino, isurrender natin sa banyagang husgado, isurrender natin sa banyagang batas. At ang mabigat dyan, nakita naman natin, sabihin nila, hindi eh, dahil kung dito hindi makukonvict si Duterte, hindi ho totoo yan. Si Pangulong Erap, kinasuhan dito, 4 billion pesos. In fact, ang pondo lang na corruption doon sa gobyerno, meron doon yung mga wetting-wetting, pero yung 160 million, yun yung tobacco excise tax. Convicted ang Pangulong Erap, ang tagal na kulong habang hinihiring. Ang Pangulong GMA, ayan, dinadalaw ko yan nung nakakulong yan. Pumirma lang doon sa resolusyon ng PCSO doon sa confidential funds sa ata nila, hindi naman niya ginamit, hindi naman niya sa opisina niya. Finailan siya ng kaso. Of course, acquitted siya. Pero ilang taon siya nakulong? 5 taon. Nakulong ang Pangulong GMA. Ito si Pangulong Duterte, ba't di nyo dito kasuhan? Bakit dito paharapin sa kaso? Kung may nagawa siya, dito niya sagutin. Sabi lang, crime against humanity. Ganon din naman eh. May mga pamilya dito na tinuturo siya na sinasabi siya ang mastermind. Patunayan niyo po dito. At dito sagutin ng Pangulong Duterte. Yung ginawa nilang pagdala kay Pangulong Duterte sa abroad, alam niyo, 3 lang. Ang masama ang sitwasyon, no, pagkamatay ng presidente, 2. At isang kinikilala nating bayani. Si Jose Rizal, bayani pala, hindi naging presidente. Si Jose Rizal, pinatay, firing squad. Si Ninoy Aquino, hindi pa naging presidente, binaril sa tarmac. At ang Pangulong Duterte, inilabas sa bayan, ikinulong sa banyagang kulungan sa ilalim ng banyagang batas. Pilipino ang nag-surrender sa kapwa Pilipino. Ayan, Kung, yan nga yung sinasabi ng marami, itong kidnapping kay PRRD. Pero ang pinakatanong ng buong bansa ngayon, may pag-asa pa ba yung impeachment kay Bongbong considering na yung sa inyong pinakamay laman ang hindi pumasok? May aasahan pa ba tayo? Coach, hindi ko talaga masagot yan. Pero sa akin, hindi ako titigil. Itutulak pa rin namin yung mga lahat ng pagkilos na ginagawa natin. Kailangan malaman ng taong bayan to higit sa lahat. No? Kailangan nating ihinto yung korupsyon higit sa lahat. Kailangan nating ihinto yung pagkuha nila ng pondo sa PhilHealth, sa PDIC at yung mga pondong dapat gamitin sana sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Yung kay Doc Tony Liachon, alam mo, pinapanood ko siya, no? Sabi niya, actually, pinapanood ko siya, sabi niya sa ibang bansa, 10% na lang pagka na-ospital. Binasa ko yung sa Thailand, yung recent nilang health program. Kahit anong sakit mo, 10% na lang. Sana, pangarap ko rin yan para sa bansa natin. Kahit anong sakit mo, kahit papaano may tulong sa iyo gobyerno, 10%. Pero pagka yung pondo binababoy nyo, napakasama. So hindi tayo dapat tumigil, coach eh. Hindi tayo, kahit na medyo nakikita natin, ginigipit tayo, nakikita natin yung mga institusyon, katulad ng impeachment, ng proseso, sinasara nila. Huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Kailangan patuloy tayong sumigaw, lumaban. Hindi na lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak. Yan, kung Mike, Boss Dada ulit, actually excited talaga kami kung may fa-file yung impeachment kasi before yung kinalunesan na tinanggap na nila sa mga kabayan, in-interview namin dito si Attorney Harold Respicio. Talagang hype na hype si Attorney Harold talagang kami din, medyo excited talaga kami nung Monday. Kaya laking gulat talaga namin bakit hindi natuloy yung pagpa-file ng impeachment na ipaliwanag nyo naman na. Ngayon merong 2 naunang impeachment na tinanggap ng Secretary General ng Congress. Itong kay Attorney De Jesus, medyo nalalapit doon sa mga grounds ninyo for impeachment And alam naman natin, may mga nagsasabi na malabnaw daw ito, 15 pages lang yung kanyang complaint. Hindi po ba pwede na since hindi po nag-push through yung inyong reklamo, makipag-collaborate na lang po kayo kay Attorney De Jesus dahil dinay naman niya yung sinasabi ng mga ilan na mukhang pakawala din siya ng administrasyon para ma-activate yung 1-year bar rule.
Ano sa tingin ninyo? Pwede bang mangyari yun? Or pwede ba kayo mag-reach out sa kanya? Or siya ba nag-reach out sa inyo? Wala, Boss Dada eh. Hindi ko nga alam na kung saan nanggaling si Attorney De Jesus. Pero kasi alam mo sa impeachment process, dalawang bagay ang pinag-uusapan. Yung form and substance. Kung minsan, para ayaw mo magmukhang peke, pwede kang maglagay talaga ng mga matatapang na salita. At katulad ng binanggit mo, maaari mong sabihin kahalintulad nung final naming impeachment. I don't want to make a judgment. Pero ang pakiramdam ko dyan, sa unang hearing pa lang, form and substance, baka form, ipapasa nila, dahil yung forma naman, kung minsan, madali lang naman yon. Pero yung substansya, yung substance, iboboto kagad nila, ibovote down kagad nila. Tingnan natin, pag nag-reach out si Atty. De Jesus, why not? Pagtulungan namin. Pero, mahirap, paano ko ba sasabihin? Si Atty. De Jesus, di ba sinabi, abogado ni First Lady, doon sa isang kasong ginawa niya na supposedly, disbarment ni Atty. Glenn Chong. Yung nag-endorse na congressman, nakalagay naman daw doon sa mga top contractors na sinasabi. So, hindi ko alam kung paano, of course, I don't want na magsalita against the congressman kung ano man yan, pero yun ang sinasabi nila, nasa records naman yung puntong ito. Kaya hindi ko alam. Ang problema natin, Boss Dada, kasi pagka na-file na yan, kung ano yung hawak nilang papel, yun na yung batayan ng kanilang pagboto eh. Hindi katulad kung naipasok sana namin, yun talaga. Pag napag-usapan, ilalabas namin yung ebidensya, ilalabas namin substansya, why we are saying that, at lahat ng mga opisyal na dokumentong nakuha namin tungkol sa graft and corruption, tungkol dito sa unallocated, unprogrammed allocation na ginawa sa budget, yung pagko sa PDIC, kompleto. Talagang pinaghirapan namin ang pag-file dito sa impeachment na to. Ayun na nga, mainit din yung sinasabi ninyo noong nakaraan na mukhang nakikipag-cooperate sa inyo si Zaldico. Pero si DILG Secretary John Vic Rimulya, sinasabi niya na parang gusto ring makipag-cooperate sa kanila. So, ano sa tingin ninyo ginagawa nito ni Zaldico? Kung totoong nakikipag-usap siya both sa government and sa inyo. At sinasabi din nung iba na bakit kayo may access? Samantalang sila, mukhang walang access. Ang dami nung kanilang confidential funds. Wala, Boss Dada. Yung may access ako at sila wala, yun ang hindi ko alam. Tama ka. Ang confidential funds lang ng Pangulo, Eto, kwento ko lang na mabilis. Sabi nila, si BP daw, 11 million a day ang ginastos. O kumpitin nyo po, 4.5 billion a year since 2023. O, 365 days. Ang lumalabas yan, 12 million a day ang gastos ng confidential and intelligence funds ng Office of the President. Pangalawa, yung pagsabi daw na si Saldi makikipag-cooperate sa kanila, sinabi naman nung abogado na parang hindi ata lohika, walang logic doon dahil sila nga yung nanguhuli. At itinuro ng kliyente niya na si Saldico na mastermind sa korupsyon ang boss nila o yung Pangulo ng Pilipinas. So palagay ko hindi totoo yun. Ang importante sa amin kasi na yung kay Saldico, pag ito'y pinayagan at ginagawa naman to dati na magkakaroon ng Zoom, katulad ng ginagawa natin ngayon, pinapayagan nila, malaking bagay yun para mapatunayan talaga na sindikatong gobyernong to, talagang binaboy nila ang pondo at ang Pangulo alam ang lahat ng nangyari. Kung di man siya involved na isa sa mga pinakamalaking kasabwat, siya ang pinuno ng sindikatong ito. Kung ito kasing patungkol kay Saldico, tila bigla siyang nawala. Diba? At alam naman natin, hindi na ito pagsasalitain sa Blue Ribbon habang hawak ng mag-best friends na si Senator Tito Sen tsaka si Lacson, si Pinky. No? So hindi na yan eh. Ang pag-asa lang sana ay sa impeachment, kaya lang hindi nakapasok sa inyo. Ngayon, hindi na siya hindi ba po pwede na ma-interview nyo o kahit kami ma-interview namin kasi wala na eh. Hindi na, anong nangyari kay Saldico? Natahimik ba? Naabot na ba ng gobyerno? Bakit nawala siya bigla? Ang huling sinabi niya nung makapag-usap kami na sinabi ko nga na mag-witness siya dito sa impeachment process, ang sinabi niya sa akin, napakainit. Sabi niya, gusto talaga nila akong mawala. Yun ang term niya, no? Gusto nila akong mawala. So, sabi niya kung pwede,
ayoko maging masyadong mainit, ayoko magsalita. Pero may mga ilalabas pa ako, marami pa akong hawak. Yun ang pagkakabanggit niya. So ako naman, in fact, sinabi ko nga sa kanya, hindi namin kailangan magsalita ka pa ng sobra pa doon sa sinabi mo. Kung ano lang yun nasa video mo, na ipaliwanag mo yun at kung may katanungan sa'yo during ang impeachment process. So doon kami nagtapos. Siya ba'y napatahimik? Palagay ko hindi. Kasi as of now, parang ang lumalabas, di ba, parang siya yung mastermind. Siya yung puno. Pero gusto ko lang ikwento yung isang usapan na nangyari sa amin ng abogado. Sabi niya, alam mo Mike, yung ginagawa nila na magsoli ka mo naman ng pera, restitution, para maging state witness ka, mali yun. Sabi ko, ba't mo naman nasabi yun? Sabi niya, tingnan mo, si Henry Alcantara, ginawang state witness na. Ang sabi ni Henry Alcantara, ang nakuha niyang pondo, magmula 2022 hanggang sa ngayon, ay 60 billion. Di ba sabi niya, 10%, 6 billion kagad yun. Yun, inamin naman niya kung magkano yung nakukuha niya. So, sabi ko, 6 billion. Ang sinuli lang ni Henry Alcantara, 181 million. Ang layo sa 6 billion na nakuha niya na sarili niya. Dahil iba yung bigay niya kay Bernardo, iba yung bigay niya doon sa delivery niya, iba yung bigay niya doon sa mga senador, congressman na binanggit niya. So, ang punto ko rito, si Saldico, of course, nandyan pa rin, may script na ginagawa ang administrasyon. Siguro, si Saldi natatakot na baka, yun nga, yung mapag-initan siya ng gusto sa script na yon habang naguguluhan sila kung ano talagang gagawin at sasabihin sa publiko kung sino yung mastermind, kung sino yung involved at kung magkano pera ang isusuli. Yung restitution, parang sa computation ko ngayon lang, parang nasa 0.25 lang percent. Nung sinasabi nyo sa 6 billion, kung hindi ako nagkakamali. Tapos sabi nyo, pinag-iinitan na si Saldico. Talaga naman pinag-iinitan, ba't di na lang siya lumantad all out? Or kung 0.25 lang, kasi iba yung sinisingil nito si John Vic masyadong malaki. Baka pwede siya makibargain. Gawin natin through through Banateros, ma-interview namin siya, babalik niya lang 0.25. 0.25% Naku, alam para mo, lang makapagsalita. di ba ang Sa atin, sabi? pag sa atin, ganun lang kalit, iba. Hindi sa atin ibibigay. Hindi nga. Kay John Vic. Oo, kay John Vic. Pero, Ako na magpapagman. Anyway, kung meron akong tanong, kasi sasabi ko, wala pa siyang balak umuwi. Wala. Kung Nagtatago meron siya man siyang talaga. balak kung meron siyang balak, Senator, sabihin mo sa akin. Ako na susundo sa kanya. Okay? Sabi kanya ako, basta wag mong kalimutan yung maleta ko, ha? Okay? Oo. Tatago ko siya. Totoo yun. Ano ka na, Aabot, Sir Jack, Congressman, may papasabi pala ako para sa kanya. Sabi mo sa kanya, pinapasabi ko, kung gusto niya man mabuhay na mahaba, palit kami ng muka. Isang taon lang. Alam mo, Pahig ka rin, Sir Jack, ha? Okay? Payag ka, medyo lugi ka dun, Sir Jack. Ha? Okay Pero na, payag ka rin. masalit na yan, laban. Yun, kung Mike, J. Guevara po ulit. May pahayag po kasi si former Negros Occidental Representative Jacinto Jing Paras na umamin daw si Saldico sa kanya na bibirahin siya or parang ipapatumba siya ni Lisa at ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ni Sandro Marcos dahil kulang ang naibigay niya sa mag-ina mapatungkol sa kickbacks. Nabanggit niya rin po ba sa inyo yan ni Saldico? Yes, Boss James. Ilang beses niya nabanggit yan sa akin na may mga ganyang usapin. Marami siyang kwentong nakakagulat Kasi parang ang dating ng kwento niya, kanya-kanya. Yung anak may sarili, yung asawa may sarili. At yun, meron pa siya mga sinasabi na tungkol dyan na sa mga delivery. Sabi pa nga daw ni Yusek Jojo Cadiz, wag mo nang ipaabot yan kay yung binigay na pera, wag mo nang ipaalam kay Sandro. So, di ba, parang sabi ko, ganun ba yun? Hindi pwedeng magkaalaman yun. Hindi, tinatago daw. So,
Totoo yan, may mga ganyang kwento, Boss J, tungkol dyan sa pera. Ibang klase, di ba, yung binanggit niya, di ba, yung doon sa smuggling, sabi niya, nagkumuha ng 11 billion, pagkatapos may kinuha pa daw na 9 billion doon sa sibuyas. At meron pa yung sa asukal. So, iba pa yung delivery daw na sinasagawa. Yun yung kay Martin Araneta and kay First Lady Lisa Marcos. So ito, marami nga siyang kwento na sabi ko nga dapat mailiwanag niya kung saan ang gagaling itong mga perang to at saan napupunta. Kung Mike, Master Judea ulit, napanood ko po yung interview nyo kay Mr. Ted Filon regarding sa pag-uusap nyo ni Saldico, no? Sabi nyo doon, parang may third party nakakilala through a different person, tsaka kayo nagkausap. Now, nagsabi pa, may balak pa po siya ba uli na tumawag sa inyo? Unang question. At pangalawang question, since hindi po na-file yung impeachment, ano po yung pupwede or option na pupwede niyang gawin? Kailan ba niya ilalantad itong mga hawak pa niyang mga ebidensya? Ayun po. Yes, Master. Ang usapan na doon sa intermediary, nangyari nga na hindi naman talaga direkta, meron kaming pinagdadaanan na siguro dahil nga ayaw niya matrace yung kanyang telepono, hindi ko alam kung ano yung mismong nais niya tungkol doon. Pangalawa, kung sinabi niya na magsasalita pa siya, may binanggit siya, sabi niya magsasalita pa siya, ayaw ko siyang pangunahan, sarili niya yon. Ako naman, kung ano man yung nabanggit niya na, para sa akin sapat na para maliwanagan ng taong bayan doon sa pera. Kasi yung isang binanggit niya na, di ba, yung 100 billion na inilagay ng Pangulo, sinabi niya hindi lang isang beses yan, taon-taon niyang ginagawa. So, yun, gusto ko mapaliwanagan yun. Kung ano talaga at paano ginagawa yung mga ganon. Tapos, yung kay Manny Bunoan na pondo, na kasama si Yusek Bernardo, paano lang nire-release yung mga pondo na yun? Yung mga 8 billion, kasama si Bersamin, at saka si Pangandaman. So, ito yung mga dapat ipaliwanag pa ni Saldi. Lalabas pa ba siya? Palagay ko naman. At kung siya ba ay nakausap na, may hirap sa aking palagay na si Saldi ay bumigay sa panahon ngayon dahil alam naman niya na ang gusto nila, siya yung maging mastermind. Siya yung ituturo. So, tingnan natin kung siguro, kung mangyayari yan, baka sinabihan siya o hindi na. Hindi ka nakasama dito sa kaso, mananahimik na kami tungkol sa'yo. Palagay ko, baka may kung ganyan na mangyari. Pero sa ngayon, wala akong narinig na usapan sa kanila at maging dun sa paninindigan ni Saldico. Actually, Kong Mike, si Boss Dada ito. Sabi kasi din na nung nakaraan, bigla siyang nanahimik matapos ilabas ng gobyerno yung balita na nakapag-move daw siya ng 5 billion worth of assets niya. Totoo kaya yan? Kasi parang sinasabi na niluwagan yung freeze order siguro kaya nanahimik siya kasi biglang talagang tumahimik siya Ano sa tingin nyo? Alam mo, Boss Dada, kasi para sa akin, si Saldico o maging sa kanyang abogado, alam ko na alam nila na hindi titigil tong isyong to. Maaari, 2 taon, makapagtago siya, walang mangyari sa kanya, maiwasan niya. Pero darating ang panahon na aabutan siya nito. Kung ano man ang pera niya sa ngayon na itatago, kung ano man yung pangkabuhayan niya na nandyan, yung assets na binabanggit mo, kung may bahay man siya, kung ano mang hawak niya, lahat ng yan, mahahabol din ng gobyerno yan, aabutan din siya ng batas. Kaya ang palagay kong pananaw na ni Saldi, mabuti na magsalita na ako, na hindi ako ang mastermind at may dinideliveran akong pera. Kasi kung titingnan mo yung sinabi ni Sergeant Gutesa nung una, sabi niya, 46 na maleta ang diniliver namin kay Saldico at nag-iwan kami ng 11, ang 25 diniliver ko, sabi niya, doon sa isang bahay kay Speaker Martin Romualdez. Kaya doon din sa kanyang libro at pinapakita niyang ebidensya, delivery kay Bongbong Marcos. Kaya mahirap sa sitwasyon ni Saldi, sigurado na to, may problema siya. Ang tanong na lang, siya ba talaga ang pinakakumita? Siya ba talaga ang mastermind? O meron siyang pinagdadala ng pera? Pag bumaliktad siya doon at nanahimik siya, siya mastermind.
Pero pag may itinuro siya at sinabi niya, ito talaga ang kumukuha ng mas malaking parte ng pondo at ng pera ng pagnanakaw, yan ay pwedeng pag-usapan. Kumbaga sa, di ba, yan dapat sa Witness Protection Program na talaga mapakita na siya ang least beneficiary or at least hindi siya yung pinaka-mastermind doon sa mga nangyari. Hindi ko alam kung sino yung least beneficiary sa ngayon Hindi pa natin alam kung paano yung pondong yun. Pero pag napatunayan ni Saldi na ito yung diniliver kong pera, ito yung ebidensya kong hawak, baka pwedeng ngayon magkaroon ng pag-uusap sa kanya. O sige, ikaw ang maging state witness. Maaring ngayon, maaring sa darating na panahon. Pero ang importante rito, si Saldi ko kahit anong gawin niya, kasama na siya sa kaso. Determinasyon na lang kung sino ang pinakamalaki ang nakukuha na parte sa pagnanakaw nila. Kong, si Banat Bay, sa tingin niyo po ba, sa personal si Saldi ko ay wala talagang nakuha? Posible ba yun? Ay, Kasi hindi. kayo, congressman kayo Dati kayong congressman, bilang isang chair ng appropriation, sa tingin nyo, lahat dumaan lang sa kanya, wala siya nakuha? Hindi. Hindi ako naniniwala wala siya nakuha. At kung sa pag-uusap man din, nabanggit ko ata yun sa kanya hindi ko ma-recall kung paano ko sinabi. Pero alam ko naman na pumupusturo siyang legal Di ba? Parang inaano niya kasi, tinitingnan niya kung paano yung magiging kaso sa kanya. So pumupusturo siyang legal. Pero ang sinasabi niya, may diniliver ako out of the 100 billion, 25 billion kay Bongbong Marcos. Alam mo naman, Banat Bay, hindi lang naman to yung pondong tinitingnan natin. Maaaring sa 100 billion, wala siya nakuha. Pero yung kabuang pondo na 300 billion yung 300 billion yung unallocated, 1.5 trillion yung nilaro nilang pondo, hindi ako naniniwala. As to, yan yung sinasabi kong determinant na sinasabi ni Senator Marcoleta. Sinasabi niya, wag muna tayo mag-usap na sulian ng pera. Kasi hindi pa nga natin alam kung magkano nanakaw I-assume na lang natin, Banat Bay, na 1.5 trillion yung sinasabi ni Egay Erice na pinag-usapan namin. Iba-iba yung figures namin. Pero we assume 1.5 trillion ang pondong ninakaw o inilagay sa pondo ng kalokohan. Out of the 1.5 trillion, kunin na lang natin yung 30%. Kasi yung 25%, isang tao lang naman yun maraming hatian. Pero gawin na lang natin para madaling i-compute. 30%. Pinag-uusapan natin 500 billion na ninakaw na pondo sa taong bayan. Anong hatian ngayon dyan? Magkano nakuha mo dyan, Saldi? Magkano nakuha mo dyan, DPWH? Magkano nakuha dyan ng congressman o senador na pinaglaanan ng pondo? So ito yung mga bagay na dapat i-determine. Ngayon, pag na-determine na yung magkano yung hati-hatian nila, doon lang magsasabi na ito ang isoli mong pera. Mahirap yung sa umpisa pa lang, gagawin na nila yan, kasi nga, mas lalo pang prone to corruption pagka gano'n na naging sistema. Pero kung Mike, kung hindi kayo sigurado dyan, meron ako isang sigurado. Ano yan? Sigurado ko Ano ito. Just in case makausap niyo uli si Saldi ko, 4 na milyon ang ginastos ko sa demanda ang binigay niya sa akin 4 na demanda yung dinimanda niya sa akin, tigi 1 milyon ang ginastos ko doon, baka pwede naman niya ibalik. Wow! Oo. Hindi, tsaka dapat pag nakausap niyo uli. sa korte. Ha? Oo, sa korte, pinapayagan yan. Bukod dun sa binayad mo, may interest pa yan. Ako, baka Oo. pwedeng interest Di ba kahit may man lawyer's fees yan Oh. Pati cost of money. Oo. Baka makarating sa kanya through you kung makausap niyo uli. Madali naman ako Okay. kausapin. Baka naman. Sige. Alam mo, Banat Bay, madali yung pakiusap mo dahil totoo namang inargabyado ka dyan. Yung kay Sir Jack, mahirap na pakiusap Ay, wag niyo na akong Kasi pansinin to. palitan ng mukha. Pampagulo lang ho Oo. ito. Gusto nyo, kasuhan na rin niya ako, di ba? Kasuhan na rin ako, na ako, panalo rin, no? Hindi, pero ito, isang seryosong tanong. Marami kasing reaksyon ng mga Pilipino. Masyado ng, para bang nasanay na sila, rally. Ito bang ginagawa ninyong, like yung sa pagbubusi-busina, ganyan? Paano, ito ba'y makakasolba ng problema natin? At ba't kami sasali dyan? Ano masasabi niyo sa kanila? Alam mo, Banat Bay, ang ganda ng tanong mo niyan. Marami nagtatanong tungkol sa akin dyan. Sabi ko nga sa kanila, alam niyo yung EDSA 1, pinatay si Ninoy Aquino 1983. Nangyari ang EDSA 1986, 3 years after. No, isipin niyo yun, 3 taon. Noong impeachment ni Pangulong Estrada, nagsimula kami, kung di ako nagkakamali, September, July,
Nangyari to ng January, yung mismong EDSA 2. About, ilagay mo na, maximum of 6 months, minimum of about 4 months. Itong lumalabas na mga issue na nakikita natin sa ngayon, alam ko maraming lumalaban noon pa. Pero yung lumabas na talaga si Saldico, ito na yung korupsyon, ito yung pagbigay ko ng pera, November lang nangyari to. January pa lang tayo eh. In fact, nangyari yun November 14. Kung hindi ako nagkakamali, before the hearing nung sa Senado ng 16 ata yun. So, kung titingnan mo, hindi talaga hindi naman biglaan. Ngayon lang. At nagulat nga ako, siguro sa tulong na rin ng mga kababayan natin, katulad sa tulong na rin ng Banateros, na pinapaalam mismo yung mga issue sa mga taong bayan, ang bilis na panahon, wala pang 3 buwan, nag-negative 15 talaga. Nagsalita kaagad. Yung Metro Manila, sabi na Luzon, hindi lalaban. Negative sa Metro Manila. Negative sa kabuang Luzon. So, hindi ako nanghihinayang dyan o nalulumo o nalulungkot. Hindi. Talagang tuloy-tuloy lang ang pagkilos natin. Darating din ang panahon na alam naman ng taong bayan eh. Kailangan na natin kumilos. Wala na talaga mangyayari. Hindi na may ibabangon yung ating bansa. Wala nang pagtitiwala. Hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng bansa natin, wala nang nagtitiwala. O katulad nito, Banat Bay, di ba? Maging yung mga nagbabayad ng tax, galit na galit. Tayo, may mga negosyo tayo, nagbabayad tayo ng tax. Ayaw mo na magbayad kasi yun lang pala, kukunin lang pala sa flood control. Pupunta lang pala sa bulsa nung kung sino-sino, ng politiko, ng DPWH. So ito yung mga bagay na nakakasama sa ating bansa sa ngayon, na talagang hindi lang ang Pangulo yung galit tayo, kundi baka hindi na umusad yung kabuwang ekonomiya natin at yung ating lipunan. Akong Mike, J. Guevara po, nahutal ako dun J. Guevara po ulit. Kasi ngayon, sa pananahimik ni Saldico, maraming mga kaisipan ng mga netizen na na mga naiisip nila na pwedeng gawin ni Saldico. Na katulad nga niyan, kung halimbawa man na siya ay nakuha na, may po ba siya na bumaliktad? O parang ibahin niya yung mga sinabi niya, parang ituro niya sa mga Duterte, etong mga nangyayaring nakawan ngayon. Alam mo, Jay, pwede niyang gawin yan. Of course, pwede niyang gawin yan. Pero mabigat na yung mga ebidensya eh. Siya na rin ang naglabas ng ebidensya. Ang mga litrato ng lahat ng mga sinabi niya. Tapos nagsalita na rin si Sergeant Gutesa, ito yung 2 tao. Assuming for example nga, katulad ng sinabi ko, magbago ang administrasyon bukas. Abay, lahat ng mga 90 na mga security niya na may kaalaman doon sa delivery ng pera, sigurado ako ipapatawag yun. O anong alam ninyo? Anong nakita ninyo? Wala silang kasalanan hindi sila involved. Pero kukunin lang natin yung informasyon. Ipapatawag si Mark Texay at saka si Paul Estrada, yung 2 assistant niya. Meron yung ledger. Saan nyo dinala yung pera? Kanino binigay ang pera? Si Saldico patuloy na habulin. Pagsasalitain pa rin at kakasuhan lahat ng mga opisyales na na-involved. Kasi ngayon ang nangyari, selective Kung sino lang gusto lang ikulong, yun lang. Kung sino lang gusto lang patawan ng kaso, yun lang. Pero yung mga binanggit na, ako lahat ng pangalan na ilabas yan. Pag-usapan yan. Kasi dapat malinaw na talagang yung corruption na nangyari, panagutin natin. Kaya nga binanggit ko kanina, di ba, merong isang senador, di ba, parang nagsasalita siya, yung corruption, tapos na-discover. Meron din pala siyang unprogrammed allocation. Tapos ang laki pa rin pala doon ng pondo, yung flood control. Tatahimik na lang ba tayo? Okay na yun. Huwag na natin pag-usapan kasi supposedly, yung imahe niya, hindi. Dapat patuloy nating tugisin yon, alamin natin kung ano nangyari, at ibalik natin yung pera ng bayan, yung pera ng gobyerno. Si Risa ba yan? Sabi nyo? Si Risa ba yan? Anyways, Kong Mike, kasi speaking of restitution, hindi naman daw maliit na halaga lang yung 300 million na naibalik na dahil daw sa inisyatibo ni President Bongbong Marcos. Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi naman daw yan nagawa nung nakaraang administration. Anong masasabi nyo doon? Abay, kung meron akong 6 billion kahit na 500 million ang ibigay ko Di ba? Ang mabigat nung kasi, Boss Dada, wala lang kaso yung tao.
yung perang nalabas niya, yung 6 billion, di ba? 60 billion. Para na maintindihan po maditalya ko po at maintindihan ng mga kababayan natin. Ang actual na sinabi niya, sir, sabi niya, ang nakukuha po ay 8%. So 8% of 6 billion is 4.8 billion pesos. Pero meron din siyang share sa Bids and Awards Committee. Meron din siyang share doon sa pag-audit ng proyekto. Pagkatapos, maraming mga proyekto, siya rin ang gumagawa. Humihiram siya ng lisensya katulad ng binanggit ng isang kontraktor. So, kung kumikita pa siya doon ng mga siguro 15%, 20%, pero wag na nga. Ilagay na lang natin ng 10%. So that is 6 billion pesos. Ang sinoli niya ay 300 million. Ang layo naman nun. Kung ako may 6 billion, kahit 1 billion, nakangiti pa. Ang mabigat dyan, Boss Dada, yung sinasabi lang, maaari magbunga ng korupsyon. Kunyari, Boss Dada, ikaw ang piskal o ikaw yung prosecutor. Sinabi mo sa akin, ilalagay ka namin dito. Nakita ko, mga 6 billion kinita mo eh. O sige, boss, bigyan kita, Boss Dada, 1 billion. Tapos magsusoli ako ng 1 billion. O patago ako ng yung 4 billion, akin na, huwag mo nang galawin. Okay, state witness ka na. Pwede ba yun? Grabe yung nangyari, grabe yung korupsyon. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon, Boss Dada. Speaking of state witness, pabor ba kayo na itong si Yusek Bernardo at si Alcantara ay gawing state witness, hindi makasuhan, samantalang may mga senador silang mga binanggit, wala namang mga ebidensya, pero mukhang Senado ang tinatarget ngayon. Ano sa tingin nyong nangyayari dito? Cover up ba to? Scapegoating ba ito? Fall guy ba itong mga pinatatrabaho nilang senador? Tingnan mo to, Boss Dada, no? Nagsalita na nag-affidavit na itong mga taong to, hindi pa sila state witness. So kahit na hindi mo gawing state witness yung mga yan, andyan na, nagsalita na sila, nakapirma na sila. Pero, okay, let's be fair. Nagsasalita na yung mga tao, nagsasabi na ng totoo. Dapat, dahil nagsasabi na sila ng totoo, ilabas na muna lahat. Lahat ng sinabi nila. Kunyari, kay Yusek Bernardo, nakagitna siya sa lahat. Kausap niya, senador, congressman, delivery kay E.S. Bersamin. Uli natin yung detalye nun. Bakit ka nag-deliver kay E.S. Bersamin? Bakit si Yusek Traigib Olaybar? May 8 billion yung binabanggit na pondo na sinasabi nila noon, mali ka, saldi ko, hindi ikaw nagbigay ng pera. Kay Traigib dumaan to. So dapat, palabasin muna nila yung kaso, pagalawin nila yung kaso, tapos doon na nila makita. Yusek Bernardo, ikaw palang nakagitna ng lahat ng proyekto ng gobyerno, meron ka palang 2% sa lahat. Manny Bunuan, ikaw pala ang mastermind na binibigyan ng pera. Ngayon, Yusek Bernardo, gagawin ka namin state witness, ito ang isoli mong pera. Hindi pwedeng yung ginawa nila ngayon na state witness na kaagad. Tapos magkano yung susoling pera, hindi natin alam. Nakapirma na eh. Kahit na hindi nila gawing state witness yun, wala namang problema dahil may affidavit na. Kaya medyo yan yung sinasabi ko na moro-moro may script kung sino yung gigipitin, kung sinong hindi gigipitin, at syempre, iiwas yung totoong mga mastermind ng korupsyon dito sa ating gobyerno. Isa pang nakikita namin na parang ang tawag dito, yung pinagtatakpan or dinadivert yung mga issues at mga para hindi masisi sa kanila yung flood control scandal. Itong mga senador na lumalabas yung mga pangalan, lumulutang yung mga pangalan, sila yung parang mga naunang kinakasuhan tsaka mga nauunang nakukulong. Napakarami namang mga binanggit na pangalan, pero bakit parang senador yung naunang mga nakukulong? But anyways, mukhang nawala si Congressman Mike Defensor sa Parang nalokot ata yung laptop niya. Lokot yan. ewan ko, parang hindi yata maintindihan si Sir Jack. Kaya parang akala niya choppy. Kaya nga Hindi naman choppy, si Sir Jack lang kasi yung nagsasalita kanina. Kaya nga. Since wala na si Kong, wala pa si Kong, ikaw na sumagot. Ano mo kanina? Yun nga, nakikita nga natin kasi papunta tayo doon sa yung smoke screen. Yes, scapegoating. Scapegoating. Kuya, obvious naman. Alam mo Sa tingin mo, itong mainit na mainit yung issue sa'yo yung sa medical certificate ni President Bongbong Marcos. Sa tingin mo ba, itong lumabas na na medical certificate na ipinagsishare niyo, again, hindi ikaw ang nagsimula. Hindi ako nagsimula niyan. Merong nag-share nun. Marami nag-share. Ang ultimi mga kabilang parlor nag-share Tapos tulungan ako, siyempre, malabo.
Nananaguan ako. Sabi ko, nag-isip ako, ano kaya, i-agip ko kaya sa photos. Ayaw. Ang ginawa ko, GPT. Matalino yun eh. Sa unos mo lang yun. O kalimot ng Google. Gagawin niya eh. Nang ginawa ko, palinawin mo. Nilalinaw niya. Yun, nabasa ko na. Tapos, siyempre, kumikante ako, di ba? Kumikante ako, ang ginawa ko, sabi ko, para mas maganda, para mas makulit, para mas malakas ang impact sa tao. Gagawin ko, siguro sa palagay ko, Oo, yun yung ginamit di mo. ba? Ayun yung ginamit ko na Palagay mo. Sa Hindi ka palagay naman eksperto, ha? Yes, hindi ako Sa eksperto. palagay mo lang. Sa palagay ko lang. Siyempre, kumikante ako, pinasukan ko na lang kung ano-ano yung kwento. Di ba, sabi ko, sa palagay ko, si Bongbong Marcos, may cancer sa kanilang kwetlog. Di ba, palagay ko nga eh. Hindi ko naman sinabi may cancer siya. Ano naman Diba? mali yung ano nila. Tapos nila mo pa yung photo, nakalagay January 20, January, ewan ko basta January 26, 2022. Bye-bye, Hindi mo no? sinasabi na legit yung dokumento na yon. Sinabi mo lang, pinalinaw mo. Nilalinaw ko, ako, nilagay ko na kagawa-gawang kwento. Kasi nagsisirculate naman na yan. Kasi maglalakaw siya eh. Diba? Ayun nila yung paraan ko para makakante, di ba? Eh, maglalakaw ka, hayop ka eh. Ako yung paraan. Di umano. Nanggigigil ako. Di umano. Di umano. Hindi, kaya lang, yung isang abogado, binanatan ka, di ba? Ay. Yung ano? Si O, sister. ano sa palagay mo? Yung Jesus na bakla. Oo. Ay, hindi ako, wala pa kaya naman nun eh. Ako nalakasan ko na siya. Ito lang sa natin, makapantay lang kami oh. Mas pinarusahan ko siya. Pinakawit ko yung mukha mo, hayop ka, puro ka throwback. Update mo naman yung profile mo, hayop ka. Ay, sorry, hindi ako makapigil eh. Nagkikigil ako. Okay? Anyway, yung lawyer na yun, okay naman yung lawyer na yun eh. Para sa akin, kasi bakla kasi, walang makainom sa hayop na yan. Bata daw ni Risa yun. Halala naman eh. Basta na ng mga kabaklaan na masama sa kabulayan. Eh, mga bakla mabubuti, nasa atin yan. Okay? Yan lang. Ayun na nga, and then, nakita ko yung ano mo doon yung post ni Sir Jack doon. Sinabi mo na sa tingin ko, Sa palagay ko. palagay ko, so, and alam naman natin na komedyante to Ngayon, nasa comprehension mo na yan. Yes. Kung papaano mo iintindihin yon or iti-take yun. Tama. Pero sabi sa akin ni, ng kaibigan natin, Abogado. na lawyer, Oo. siguro pakawala na ng mga kalaban, mga kagulang Ano palo. naman niya doon, posible. Posible. Parang Si hinihikayat Atty. Admar. niya Atty. Admar. Hindi, si Atty. Admar. Posible pakawala to ng mga kagulang palo. Tapos pag kinagat natin, tayo yung pain. Pero nandito na si Sir Mike, si Sir Mike, ano lang, Sec Mike. Senator- Ngayon, napag-usapan namin Sec Mike kasi kanina, bago tayo naputol, ang pinag-uusapan natin yung smoke screen. O ngayon, may lumabas kasi na na medical certificate at may mga lumabas na issue lately tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Do you think, Sir Mike, madaming mga doon sa lumabas na di umano, sabi ng St. Luke's, peke daw yung MedCert na yon, madaming na flag doon sa doon sa post na yon. At kasama na nga itong si Sir Jack na na-flag doon. Hindi naman niya sinasabing legit yung dokumento na yon or screenshot ng kumakalat na dokumento na yon. Pero you think Congressman Mike or Sec Mike, part to ng kanilang smoke screening para malihis yung issue ng flood control? Well, Boss Dada, hindi ko alam kung anong diskarte nila talaga dyan. Pero yan, masama yan dahil, di ba nga sa saligang batas natin, pag incapacitated ang Pangulo, kailangan talaga mapaalam sa taong bayan. Hindi na to question ng personal na impormasyon o personal na kalusugan ng Pangulo, pero lahat ng mangyari sa kanya kasi may implikasyon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kaya nung mga kapanahunan na nandyan ako sa gobyerno, immediately naglalabas kami ng medical bulletin. Kung minsan, pagka ginawa na ng doktor, pwede niyang ipabasa sa amin o kung di kaya, talagang tatawagin namin yung mga doktor para kung pakiramdam namin, may mga katanungan na hindi namin masasagot. So talagang ganun yung gawain. Hindi pwedeng yung yung ginawa nila na press briefing sa Malacanang pagkatapos nagpakita na ng video. Kailangan may actual medical bulletin ang mga doktor. Of course, itong lumabas na public advisory, nakikita natin sa screen,
naintindihan ko, syempre, yung St. Luke's, binavalue nila yung, tawag dito, yung personal na karapatan, yung data privacy ng kanilang ospital at yung karapatan ng kanilang mga pasyente. Pero dapat sana ang palasyo mismo ang naglabas kagad. Ito ang medical bulletin or doktor na magsalita ng ating Pangulo. Para wala nang tanong, malinaw kagad yung mga lumalabas. Ang nangyari kasi siguro, Boss Dada, kaya sinasabing smokescreen, nagulat ako eh. Madaming na-excite, maraming nagpasa-pasa tungkol dyan. Maging ako, binabantayan ko ano ba talaga yung nangyari. And I think the President owes it to the public, lalong-lalo na ang press office, ang press secretary's office, na magkaroon ng formal na briefing tungkol dyan ng isang medical bulletin. Pero okay, totoo, tama ba yun? Yung sinabi ng ating press secretary or yung ating USEC sa Malacanang Press Corps na itong mas credible daw si BBM na sabihin niyang okay siya. Okay sa mga doktor. Kasi Hindi. katawan naman daw niya yan. Walang ganun. Ang katunayan dyan, Boss Dada, nung una nga parang nagpunta ang Pangulo ng ospital. Siyempre, pwede kami sumagot, no? Na, hindi, walang problema ang Pangulo. But we cannot even say that. Kasi ito'y isang, parang sensitibong bagay. Hindi na basta-basta na pwede kang magsalita. At kailangan talaga ang formal na medical bulletin tungkol dito. Kaya yung ginawang yan, mali din yan para sa akin. Hindi naman hindi naman komplikado, Boss Dada, di ba? All you have to do, and yung ginagawa namin sa labas ng St. Luke's, yun lang, yung mismong podium doon. Magkakall kami ng press conference or press briefing and papatawag namin yung doktor. In fact, at that time, sa Dr. Cervantes din ang doktor ng Pangulo at magbibigay siya ng brief tungkol doon sa nangyari. Kasi nga, napaka-delikado ng sitwasyon. Kunyari, merkado, babagsak. Dahil, baka patay ang Pangulo, magkagulo. O di kaya yung mga national security question. So, kailangan talagang medyo formal at professional yung magbibigay ng medical bulletin. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Senator, narinig mo ako, baka malobat ka bigla, Baka malobat ka na naman yan. Senator, may tanong ako. Di ba, siyempre, papresidente ka, karapatan ng mamamayan kung anong kalagayan ng isang Pangulo. Tama? Kung ano nangyayari sa kanya. Tapos, ito may tanong ko. Di ba, presidente, public figure. Bakit kailangan niya na ng privacy act? Ano ba yun? May mga privacy pa siya. Yung presidente siya, alam naman kung ilang taon na siya. Alam na kung saan siya nakatira. Bakit kailangan pa ng privacy? Parang ang tinatanong nito, di ba sinasabi nila ang pagdating sa medical, yung health mo, Tama. hindi karapatan ng mamamayan na malaman ito. Saan tayo babalanse doon sa presidente yan, at yan ay public figure at leader natin yan. At the same time, a private person siya, may karapatan siya na hindi ilabas o sabihin yung kanyang health status. At saan tayo doon gigitna? Paano ang natin doon? Balanse doon sa ganong facts. Yung Data Privacy Una sa Act. lahat, Banat Bay, ang nangyari kasi nga, di ba, parang, di ba, ang bawat opisyal ng gobyerno, kaming lahat, ang katotohanan, dapat nga hindi kami balat sibuyas Ako nga, nakikita ko minsan yung mga thread sa akin, minumura ako, pag tinignan mo, wala namang kaibigan, yung mga nakalak na profile. Pinapagsantabi ko na lang yan, may nagmumura. Yung ginawa ng Pangulo na nagsalita siya, hindi, okay ako, kasama si Auntie Claire. Tingin ko doon, absuelto na si Sir Jack. Wala na. Kasi kung ano man yung naipublish na yun, sinagot mo na Di ba? Kaya ka nga public official, may karapatan ka sumagot sa mga kung ano mang ibabati. Kung pagbatikos man yun, kung yung ginagawa. So, yun yung pananaw ko doon. Katulad ng nabanggit mo, hindi natin maiaalis sa mga tao. Siyempre, may mga maglalabas ng kung ano-anong mga report tungkol dyan. Kaya nga dapat mabilisan ang pagsagot ng palasyo ukol dito. Na kung sinabi nila may medical bulletin, ito yung nangyari, tapos na. Wala nang pag-uusapan. Kung may kaso ba, ang tanong ni Sir Jack, may kaso ba siya? Sa akin palagay, hindi naman. Yung sa St. Luke's nga kasi, tama ka, public advisory nila. Kasi pagka ikaw ay isang private person, katulad nga ng COVID ang laking gulo niyan. Kasi sinasabi ko,
sana man lang sabihin natin kung saan yung may mga COVID kasi nga public health concern. Sabi lang hindi pwede dahil yun naman daw ay personal data at right to privacy. Sabi ko, kahit naman yung may mga COVID, gusto na nilang malaman ng tao, oy, may COVID ako, nandito ako sa lugar na to. But yung ganun yung protection kasi natin sa privacy ng isang tao. Pero again, sa aking pananaw, wag lang naman yung pinagbabawal yung paggamit ng salita na saktan natin o 'di ba yung assassination, yung yan bawal yan talaga. Pero yung mga ganitong information, sa akin dapat may laya ang mga tao magsalita, lalo tigit kung ang tao ay opisyalis ng gobyerno. Pero pag nanalangin na, halimbawa, nanalangin na mawala na siya, huling good night niya na yan, halimbawa, masama ba yun? Hindi. Sa malaga hindi. Walang, kung mananalangin lang naman, di ba? Sasabihin, sana. Ano nga pala, sino tong si Cara David, di ba? Sana sabi niya sa birthday ko, mamatay na yung mga korap. Kung sino man masaktan doon, bahala sila. Ibig sabihin, sila yung tinamaan doon sa birthday wish. Ngayon, Boss Dada, may dumaan din naman yung birthday mo. Kung yan ang birthday wish mo, kamutan mo naman din. Di ba? Anong wish mo? Anong wish mo? Ano mo wish mo? Oo. Madami. Pero si Jay, may tanong yata sa akin. Kung Mike J. Guevara po ulit, marami yung Yes, Jay. mga nagsasabi dito sa video na inilalabas ni Claire habang ini-interview niya si Pangulong Marcos. Marami yung mga nagsasabing mga netizen at iba rin, katulad nila Attorney Rowena Guanzon, na ito daw ay isang scripted o matagal na ho daw ito ginawa. Etong mga videos na to at ipinapakita lang ngayon. At hanggang ngayon nga daw ay nasa ospital pa rin daw si Marcos. Kayo po ba? Ano po ba ang pananaw nyo dito sa mga bali-balitang ito? Again, Jay, no, whether AI yan, whether scripted yan, karapatan ng taong bayan malaman yung estado ng kalusugan ng ating Pangulo. They should give a medical bulletin about this. Yan naman ay protocol na ginagawa na. So para sa akin, kung ano man yung ano nila dyan, kung yan ba script o gagawa sila ng kung ano man, palagay ko wala nang ganun. Kasi ano yan kalusugan ng Pangulo yan. Kung wala naman sakit, tapos. Kung may sakit naman, edi i-address ng i-address ng ating saligang batas. Kasi kahit naman ang Pangulo may sakit, yung sinasabing incapacitated, meron naman tayong proseso ng saligang batas para sagutin ang mga problemang ito. Kumbaga, meron na tayong Biblia yung bansa natin, yung lipunan natin na dapat nating sundin kung ano yung magiging mga proseso, kung ano man ang mangyari sa ating mga opisyalis. At kasama yan doon, kung mag-script man sila, siguro wag na kasi hindi para gawing script ang isang medical bulletin. Kung meron ba kayong paboritong ospital? Kasi napansin ko dito sa presidente, paborito niya yung St. Luke's Dahil doon din siya nagpa-drug test nung election. Yun ang nilabas nila Kung hindi ako nagkakamali kasi ilang araw kong blinagyan But anyway, hindi sila talaga Sinabi na nga, hindi sila talaga maglalabas ng medical bulletin. No? Pero hindi ba ito responsibilidad ng AFP na alamin din yung tunay na kalagayan ng presidente? Kasi kung hindi ako nagkakamali, bagamat ako hindi abogado, responsibilidad nila yan. Actually, ang responsibilidad talaga pangunahin, ang Pangulo mismo, ang opisina ng Pangulo. Kailangan nila magkaroon ng medical bulletin upang ipaalam nga sa taong bayan ang sitwasyon ng Pangulo. Ngayon, ang St. Luke's talagang hindi naman yan maglalabas ng medical bulletin pag sinabi ng pasyente na huwag maglabas ng medical bulletin. Siyempre, karapatan niya yun kahit na pangulo ka at meron kang responsibilidad. Pero hindi ba tama yung pananaw natin na the more that you keep it quiet, the more that you try to hide yung medical bulletin na napakasimple naman, lalong naghihinala ang lahat. Lalong nagiging usap-usapan palalo yung kalusugan ng Pangulo. Ngayon, is it the responsibility of the AFP? Hindi naman Wala naman silang ganong responsibility to find out what is happening. But, it is the responsibility of the cabinet pagka-incapacitated na ang Pangulo na may ayos yung formal turnover
ng ating liderato ng ating bansa o yung succession ng ating bansa. Ito, yun talaga, malinaw yun sa ating saligang batas. Kong, dahil sa hindi po nila paglalabas ng medical bulletin, sa tingin nyo may tinatago sila at baka dahil tinatago nila to, ayaw lang nila maging pumalit si BP Sara kay Bongbong Marcos? Maaari, isa yan sa mga bagay na maaari nating sabihin na isang sitwasyon na baka gumagawa sila ng plano, hindi ko alam. Pero ano sa akin yan yun nga, lalo pang kahinahinala yung nangyayari. Nakita ko nga yung press conference doon sa palasyo. Ang tanong ng doktor, di ba, can the doctor, sabi ng reporter, baka pwede yung doktor dahil siya yung nakakaalam. Ang kasagutan, hindi, Pangulo mas alam, hindi ho eh. Talagang doktor ang dapat magsalita dyan. And tama ho kayo, kung wala naman tinatago at kung wala naman problema, bakit hindi magawa? That is a very, very simple task. That is a very, very simple event na gawin nila. Wala pa hong 5 minutes yan. Nung nagme-medical update kami noon, wala. Ganun lang yun. Babasahin mo lang yun. The president is doing well, she's healthy, she's suffering from this, which is a, kunyari lang, normal or light na sickness and will be out in 1 day. Ganun lang naman yun eh. Tapos kaagad. So kung Mike, mag-a-agree ka ba sa amin kung sasabihin natin na ang punot dulo kung bakit ang daming nagbibigay ng kanilang speculations sa social media is because hindi sila naglalabas ng medical bulletin ng presidente? Well, Boss Dada, tama ka dyan kasi kung sasabihin nila yun sa St. Luke's, sasabihin ng St. Luke's yung totoo at kailangan sabihin ng St. Luke's ang totoo. At doon nga sa hindi nila pag-require o request ng St. Luke's na magkaroon ng presentation ng medical bulletin, doon ka na maghinala. Na baka mas malala sa sitwasyon yung pinapalabas nila na parang script o yung binabanggit ninyo na parang pagpapakita na maayos ang lahat. Kasi yun ang importante. At inuulit ko, walang 5 minuto ang ganyang presentasyon. Kung Mike, yung blood sample dun ni Marcos, pwede kayang kunin yun. Para yan. Nawala ang boses sa boss. Test. Wala. Meron niya. Yung blood sample ni Marcos Jr. sa St. Luke's, kung pwede bang kunin yon para yun yung gamitin na para matest kung siya ba ay talagang gumagamit ng droga kagaya ng sinabi ng kanyang kapatid na si Jaime Marcos. Meron nga netizen, nabasa ko, sabi niya, kung talagang yung mga makabayan na doktor at nurse, sabi niya, kung pwede gupitin niyo yung buhok para yung nang-i-hair follicle test natin. Talagang naintindihan ko yung di ba? Talagang sentimiento ng mga kababayan natin. Sinabi ng kapatid, siyempre, alam mo, yung iba kasi, ang treatment nila doon sa drug test, parang wala yan, parang siraan lang yan. Kumbaga, nagda-drugs, iba naman ang presidente, walang koneksyon. At yun din naman ang sagot ng presidente, narinig ko, sinabi na yun. Pero hindi ho Nasa gitna tayo ng isang sitwasyon na talagang grabe ang krisis natin sa bansa, kailangan natin iahon yung ekonomiya. Yung nangyari nga lang sa budget, kita mo na Pag ikaw talaga medyo mismanage mo yung gobyerno, hindi mo alam kung anong gagawin mo para ayusin yung budget mo para sa bansa, yan ang mangyari. Yung nakita nating mga nakaraang problema sa flood control. O di kaya sa West Philippine Sea, nagkainitan tayo kailan lamang. Pagka medyo, di ba, hindi maganda ang kalagayan ng utak ng ating Pangulo o yung namumuno sa atin, kung biglang magdeklara ng gera o biglang ipinasara yung, kunyari lang, pinasara kagad yung embassy at magkaroon tayo ng kaguluhan, talagang buhay natin ang nakatapat. Kaya importante po yun. Malaking bagay yung inihingi natin na drug test. By the way, binanggit yung St. Luke's ni Coach kanina. Alam mo yung sa St. Luke's na lamang ko, walang nakakita na nagpa-test. Basta binigay na lang niya yung papel, tapos na daw yung drug test at yun na yung pinalabas sa media. Pero yung mismong nung kampanya na sinasabi nagkaroon ng drug test sa St. Luke's, walang makapagsabi pa paano ginawa yun. Yun na nga kong Actually, sinasabi yung iba na nagpa-drug test, nagtawag pa ng media.
at sa PDEA. Eto, bigla na lang nagkagulatan kinabukasan. Ay, meron na rin ako, sali ako dyan. Galing St. Luke's. Oo. Tama. At yun nga, nalaman ko, akala ko kasi actual din kasi kasama naman din ako nung kampanya. Akala ko naman, actual na kasama ng mga tao, nagpunta doon, nagkaroon ng drug test. Yung pala, hindi. Tapos na, binigay na lang. At yun na yung pinakalat. Pero total, kung andun na rin siya eh. 'Di ba? Pag-isahin niya na para yung tiwala, kasi etong nangyayari, yung hindi nila paglabas, pag-iwas sa medical bulletin, it's the same thing as pag-iwas dito sa hair follicle test. Total, balik-balik na naman siya doon. Di pagsabay, pwede naman eh. 'Di ba? Madali lang yun. Siguro isa yun sa ipanawagan na natin. Alam mo, Coach Oli, nung araw, nagsalita yung media, sabi nila, may addict sa kabinete. Magpa-drug test kayong lahat. Ako talaga ayoko. Sabi ko, ba't ganun? Sinabi lang ng media, may addict, lahat tayo papadrug test. Ang mabigat, lahat ng kasama ko nagpa-drug test. Ay kako, pagka hindi ako nagpa-drug test, hindi ako pagbibintangan na addict. Kaya napilitan ako magpa-drug test. At magugulat ka kasi yung drug test namin, yung nurse, ayaw ipasara yung pinto. Sabi ko, hindi pa pwedeng, di ba, yung urine test nun, ayaw, gusto nakabukas. Kako, baka mabusuhan ako dito. Alam mo naman, di ba, kakalat kagad yun, lalo't-lalo lumalabas sa mga video-video. So, nung tatapos yung drug testing namin, ayun, awa ng Diyos, wala naman nag-positive sa miyembro ng kabinete. But it was so easy to do that. Yan yung amin nga, wala naman nagbintang na kapatid ko na sinabi, addict yan si Mike, o nagsabi na, oy, nagdadrug siyang si Mike. Ito may nagsalita, kapatid niya pa, senador pa. Kaya talagang lalong dapat nga niyan sanang patunayan na hindi totoo yan, o ito, nag-drug test ako, negative. Panahon nyo yun no? Bakit hindi kaya gawin din ng gabinete ngayon? Sa tingin ninyo, meron kayang 1, 2, 3 dyan sa members na gumagamit? Kasi madaliling din sabihin yun At tayo rin. Pa-drug test, gawin natin yung ginawa dati. Pangalawang tanong ko, kung hindi ba mahirap yung nagpa-drug test kayo na may kasamang nurse? Na-shoot naman. Oo. Hindi naman kasama sa banyo. Yung hindi. nasa labas. Bawal lang isara. Hindi kasama. Wala Sara. Pero ayaw niya ipasara. Sabi ko, hindi ko pwedeng ipasara, hindi ko pwede, sir. Yung banyo pa naman ng palasyo, puro salamin. Di ba? Puro salamin yun. Sabi ko, anyway, so nangyari yun. Ngayon, tanong mo, doon ba sa kabinete, may positibo ba dyan? Ako, hindi natin alam. Isa na naman yan sa mga, alam ko, may mga pinaghihinalaan ng mga tao. And again, karapatan ng taong bayan, hindi lang yan intriga. Dahil nga pagka positibo ka sa droga o mayroong pananaw na nagdodroga ka, ang daming desisyon mo sa bayan na involve ang lahat ng tao. Involve ang lahat ng, ang implikasyon ay ang bansa. Kaya dapat talaga medyo of sound mind. Yun talagang maayos ang pag-iisip mo. Diba? At yan ang hinihingi natin sa ating mga namumuno sa ngayon. Kong Mike, nako, medyo alam namin, medyo busy ka. Alam namin, pagod ka pa from yung rally kanina at yung rally sa Cebu. Hingi na lang po kami ng inyong mensahe, final message for tonight para sa ating mga kababayan na nanonood here and abroad. Yes, well, sa mga banatero, sa aking mga idol, maraming salamat sa pagkakataon para maihagihag natin yung issue na bumabalot sa ating lipunan sa ngayon. Yung ginawa namin pagkilos kanina, patuloy kami nananawagan at naniniwala na dapat ang Pangulo mag-resign para sa kabutihan ng ating bansa. Masyadong naging grabe yung naging korupsyon, masyado yung nakawan. Yung pondo na hindi dapat pinapakialaman, katulad ng PhilHealth, ginalaw. Yung sinabing pangako nga na nung una unit team, pagkakaisa, unang taon pa lang, wala pa atang isang taon, nagkahiwalay-hiwalay na. So ito ho ang sitwasyon ng ating bansa at kailangan ho nating labanan, baguhin at ayusin. Hindi na lang ho para sa atin, pero sa kinabukasan ng ating mga anak. At siyempre sa mga banateros, mga idol ko, simula't simula pa, pinapakinggan ko, binabasa ko yung mga sinusulat, pero pasensya na kayo sa mga banateros idol ko kayong lahat, pero si Sir Jack na ngayon ang aking pinaka-idol sa inyong grupo. Ay, alam mo yan. Paborito mo ako, ha? At dahil dyan, disclaimer lang, yung pong mga sinasabi ni Congressman Mike dito at ni Sir Jack,
Ay, personal na opinion nila yan. Oo naman. Po yan ang personal na posisyon at opinion ng Vox Populi at SMNI. Pero may Yes, pagkasinungaling sa pala Vox to Populi, si... SMNI, May pagkasinungaling pala si Mabuhay Kong po Mike. kayo. Kasi pagka nagsasalita si Jack, ganun si Kong Mike eh. Kaya nga gumagano siya, oh. Hindi maintindihan. Hindi ako naunawaan eh. Siguro sa akin ni Senator Mike, ito na naman siya. Diba? Parang ganun eh. Ilalapit yung tenga sa speaker. Pero magkayo nakakanila, ganun lang siya. Pero pag ikaw, Pero mag ako, hindi. Ang tingin ko, Boss Dada, banat ba, parang, malinaw naman yung salita sa akin ni Sir Jack, kaso ninalapit niya masyado yung mikropono. lalayo ko na. akala nyo lang po sira yung mikropono pero Nasira yung mic na nakalit na sir Mike. Baka naman, ang gulo naman. Eh, pero from this side, alam ko na kung bakit. Nakatapat sa ilong eh. Hindi siya magsalita eh. Oo ano, nagkakaganon ko na lang. Pakawalan na natin si Sir Mike. Maraming Kong Mike, salamat. Oh, Mike, maraming salamat po. Mabuhay, Vox Populi. Former Thank you. congressman and chief of staff ng Future Presidente. Senator. Oo, si Congressman Mike Defensor. Future Senator, sabi ni Sir Jack. Oo naman. Again, disclaimer lang, yung opinion ni opinion ni Congressman Mike at saka ni Sir Jack ay kanilang opinion niya. Ako na si Senator Mike. Hindi naman sila nagkakalay ng prinsipyo ng tita niya, si Mike Defensor, di ba? Matalino rin eh. Matalino, pero mas matalino talaga si Miriam. Sorry, Sir Mike, wala ka na eh. Si Ma'am Miriam na yung pinaka- Wala na, kanina kausap lang natin. Kanina, okay pa kami. Kasi si Ma'am Miriam talaga, kung nagkukuhay kayo, baka Grabe, no? makakasama niya. Lahat din naman ng tinanong natin, walang Walang- gatol, no? Walang listahan. Alam mo, ang Actually, dami nating na-interview Kuya, dito na kuya, ganyan. nakapansin ko lang, lahat ng na-interview natin, 10 sekundong tanong, 20 minutes na sagot. Mostly ganun eh, no? Lahat sila matalino eh, no? Pero alam mo, dahil sa nagtatanong yan eh. Oo nga eh. Maganda kasi yung mga tanong ninyo, Kaya- kaya gano'n. Kasi maraming mga nagtatanong, hindi magandang sagutin. Pero congratulations ha. Segue lang, congratulations. Yun. Pastor Apollo Quiboloy. Yun, no? Congratulations. Sa kanyang award na natanggap. Mindanao Pastor, People's congrats, Pastor. Choice Award. Ayan, no? Honored with the Ministry Service Recognition Award. Named Youth Advocate of the Year at Mindanao People's Choice Award in 2026 dyan sa Coronel City. Congratulations, Pastor. Grabe, Congrats. nakaano na si Pastor. Ha? Yun, no? Congrats po. Pero kita mo naman. At syempre, Yun na. happy birthday. Walang iba. Yan. Bago tayo magtapos, tuluyang magtapos, batiin po muna natin ng happy birthday. Walang iba kundi the Big Daddy, Boss Dada. Yun, no? Happy birthday to you, partner. Sana marinig namin yung wish mo. Yun, no? Yung t-shirt niya. Kung naman yung t-shirt niya, oh. Lumuwag. Kasi lumuwag na sa akin. Lumuwag na yan. Thank you very much. Wish ko good night mo na to. Good night. Yo, happy birthday! Sa SMNA family, Banateros, maraming salamat. Siyempre, kay Pastor Apollo Quiboloy, maraming salamat sa tiwalang binigay mo, hindi lang sa akin, kundi sa Banateros. At siyempre, maraming salamat kay Banateros. Sino ba susunod na may birthday? Susunod na may birthday. Ako, May. Sino ba susunod sa atin? Hindi kasi sa susunod, dapat nandun na si Pastor. Ayun. Yun. Ako Wish yun ko. ang wish ko na sa August. Pag 50th mo, no? Oo, 50th ko. Golden Big time niya, big time. Sabi di lang anghel. Sa 50th birthday ko sa August, andito na si Pastor. Yun. Mas maganda. The sooner, the better. Kaya yan ang wish mo. Di ba? Siyempre. Wish mo ngayon. The sooner, the better. Sakto. Sabi niya, huling good night. Hindi makakalabas na si Pastor sa birthday mo. Yun. Sakto. Ang galing mo kaya. Sino ba yung huling good night na yan? Ayan, again. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Boss Populi, ang boses ng bayan. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig.
Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang k***han ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. This is SMNI News Channel. Truth that matters.